Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 50107. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Squeak squeak. Ngunit, ang maliit na gintong daga ay bahagyang nalungkot, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Alvin, kung hindi ka makakalabas. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin na wala akong makakain na karne? Ikaw maliit na bata, ang alam mo kung paano gawin ay kumain. Huwag kang mag-alala, hahayaan kitang kumain ng busog kapag lumabas tayo minsan sa isang buwan. Sabi ni Alvin sa medyo naiinis na tono. Nagulat lamang ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa maliit na gintong daga nang marinig niya ang pag-iyak nito, pagkatapos ay tumalikod ito at nagpatuloy sa pasulong. Samantalang sina JP at Yandolph ay tumingin sa maliit na gintong mouse na may mga titig na naglalaman ng bahagyang takot. Kahit na ang maliit na gintong daga ay hindi nagpakita ng kanyang lakas sa harap nila, ngunit ang labis na lakas ng kanyang matalim na sigaw ay nagawang maging mabalisa at hindi mapakali ang kanilang mga alipin na hayop. Maaari nilang isipin na ito ay ganap na hindi isang ordinaryong alagang daga. Malamang na demonyong halimaw iyon. Sa buong daan, napansin ni Alvin na halos wala siyang makitang anumang gusali sa Dragon at Phoenix Academy na ito, at ito ay ganap na walang laman. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa isang lugar na puno ng mga butas sa lupa sa ilalim ng pamumuno ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa paligid ng lugar na ito ay walang tubig at maraming mga lugar ang may mga basura na naglalabas ng masangsang na amoy na itinatapon, at ito ay hindi mabata. Napakabaho. Si Yandolph ay hindi napigil ang iunat ang kanyang kamay upang kurutin ang kanyang ilong, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang hindi maganda tingnan. Sa orihinal, sa kanyang pag-aalala, ang Dragon at Phoenix Academy ay isang akademya na itinatag ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom, at kahit na ito ay naitatag sa pagmamadali, ang kapaligiran sa loob nito ay hindi dapat masama. Ngunit pinatunayan ng mga katotohanan na ang kanyang mga iniisip ay nagkakamali, ganap na nagkakamali. Napansin ng matalim na titig ni Alvin sa isang sulyap na maraming sira-sirang tent ang nakakalat sa butas na lupa. Ang mga tolde na ito ay natatakpan ng mga luha at labis na sira-sira, at kung ito ay isang araw ng tag-ulan, ang mga toldang ito ay sadyang hindi makakapigil sa hangin at ulan. Bukod dito, maraming tao ang nakatayo at nakatingin sa mga tolde na ito, at ang mga taong ito ay halos mga kabataang lalaki at ilang mga kabataang babae. Lahat sila ay may pagkakatulad, hindi sila lagpas sa 35 taong gulang mula sa kanilang hitsura. Hindi ito ang lugar na tinutuluyan ng mga estudyante ng Dragon at Phoenix Academy, di ba? Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Alvin. Samantala, pinulupot ni JP at Yandolph ang kanilang mga ulo sa paligid nito, at naging malungkot ang kanilang mga mukha. Sila ay mga young masters ng mga dakilang angka na ipinanganak na may mga gintong kutsara sa kanilang mga bibig. Kailan sila nanatili sa ganoong kapaligiran? Ang paghiling sa kanila na manatili sa isang karumal-dumal na lugar ay simpleng pagpapahirap sa kanila. In the future, this place is your residence. All of you can casually pick a tent. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumingon at walang pakialam na sumulyap sa grupong tatlo ni Alvin bago tumalikod at iniwan ang tatlong grupo ni Alvin na nagkatinginan ng may pagtataka. Kailangan nating manatili sa pangit na lugar na ito ng isang taon. Ang mga sulok ng bibig ni Yandolph ay kumaibot, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na kumunot, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni JP. Tanging si Alvin lamang ang may kalmadong ekspresyon, dahil ang mga kondisyon dito ay hindi masyadong masama para sa kanya. Bilang isang mersenaryo at miyembro ng mga espesyal na puwersa sa kanyang nakaraang buhay, madalas niyang nahaharap ang iba't ibang mga kasuklam-suklam na kapaligiran, at mayroon pang ang maraming mga lugar na 100 o 1000 beses na mas kasuklam-suklam kaysa sa lugar na ito. Kaya kahit sobrang sama ng mga kondisyon dito, hindi siya nagreklamo. Sa pamamagitan lamang ng pagdurusa sa pamamagitan ng pinakamapait ng mapait, maaari ang isa ay maging pinakamahusay sa pinakamahusay. Mga bagong dating. Sa sandaling ito, isang bahagyang paos na boses ang umalangaw mula sa malayo.
Napatingin ang tatlo ni Alvin kung saan nanggaling ang boses. Sa isang sulyap pa lang ay napansin na nila na may isang gusali na parang water tower na nakatayo malayo sa butas na lupa, at may napakagandang maliit na bahay sa ibabaw nito. Kung ikukumpara sa matayog na Katanji tanging bahay na ito, ang mga sira-sirang tent sa butas na lupa ay tila isang tirahan lamang ng mga pulubi. Sa loob ng ilang sandali, parehong namula ang mga mata ni na JP at Yandolph habang nakatitig sa napakagandang bahay na nakatayo doon. Bagamat ang bahay na ito ay mas mababa kaysa sa mga bahay sa kanilang tahanan, ngunit kung ikukumpara sa Gerang tent, ito ay simpleng langit. Tanging ang tingin ni Alvin ay bumaba sa figurang nakatayo sa harap ng napakagandang bahay. Ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo na damit, ang kanyang mukha ay naninigas at isang bakas ng kabangisan ang nahayag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ako ang Vice Dean ng Dragon at Phoenix Academy, Marlon Colton, lahat kayo ay maaaring tumawag sa akin na Vice Dean Colton. Walang pakialam na nagsalita ang matandang nakadamit na kulay abo. Vice Dean Colton. Nagulat ang grupo ng tatlo ni Alvin nang marinig nila na ang matanda ay talagang Vice Dean ng Dragon at Phoenix Academy, at nagmamadali silang nagbigay ng respeto. Sina JP at Yandolph ay parehong yumuko sa matanda, at para kay Alvin, tumango lang siya. Ang eksenang ito ay nagdulot ng ilang karagdagang sulyap sa matanda kay Alvin. Dahil lahat kayo ay nakapasok na sa Dragon at Phoenix Academy, kung gayon dapat kayong sumunod sa mga patakaran ng akademya. Walang pakialam na sumulyap ang matanda sa tatlo ni Alvin at sinabi niyang dahan-dahan, sa palagay ko, noong pumunta kayong lahat dito, may nagsabi na sa inyong lahat na dapat kayong sumunod sa mga patakaran ng akademya sa taong ito. Ngayon, sasabihin ko sa inyong lahat ang dalawa pang tuntunin. Habang nagsasalita siya dito, ang orihinal na maputik na mga mata ng matanda ay biglang naging mabangis, at sinabi niya sa isang malalim na boses. Una, sa Dragon at Phoenix Academy natin, iba't ibang tao ang nakakakuha ng iba't ibang treatment. Itong mga tent na nakapaligid sa inyong lahat ay ang mga tirahan na inilaan ng akademya para sa inyong lahat ngayon, at hindi ninyo maaaring palitan ang inyong mga tirahan ng basta-basta. Kung hindi, lahat kayo ay patalsikan ng akademya. Hindi pinapayagang baguhin ang mga tirahan ng basta-basta. Tumaas ang kilay ni Alvin nang maunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ng matanda. Kung ang panuntunang ito ay hindi naroroon, pagkatapos ang mga mag-aaral ng akademya ay manatili dito sa loob ng mahabang panahon, tiyak na maiinip silang umalis sa akademya upang bumili ng iba't ibang bagay sa labas upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa pamumuhay. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nairekomenda sa akademya ay pawang mga kabataang henyo mula sa buong Azure Forest Imperial Kingdom. Ang mga taong ito ay pawang pinapabore ng mga disipulo sa mga kapangyarihang pinanggalingan nila. Kailan pa sila dumanas ng ganitong paghihirap? Samantalang ngayon, sa ilalim ng alituntuning ito, pinahiwa-hiwalay nito ang pag-iisip ng bawat isa sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan sa pamumuhay. Nagkatinginan sina JP at Yandolph sa mata at tumawa ng mapait nang marinig nila ang matanda. Isang katulad na pag-iisip ang lumitaw sa kanilang isipan kanina, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay direktang itinanggi ng mga patakaran ng akademya. Anong she tie rules? Hindi napigilan ng dalawa ang magmura sa kanilang puso. Vice Dean Colton, ano ang ibig mong sabihin sa iba't ibang tao ay nakakakuha ng iba't ibang paggamot? Tanong ni Alvin. Malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Hindi nagpaliwanag ang matanda, saka nagpatuloy. Ang pangalawang tuntunin, ang mga mag-aaral ng Dragon at Phoenix Academy ay maaaring makipaglaban sa isa't isa, ngunit hindi pinapayagan na makapinsala sa buhay ng iba, o mapilayan ang isa't isa. Kung hindi, ang tao ay mapapatalsik din. Ito ay isang bagay na hindi nagulat kay Alvin. Ang Dragon at Phoenix Academy ay may responsibilidad na protektahan ang kaligtasan ng lahat ng mga batang henyo na inirekomenda sa akademya. Ngayon, lahat kayo ay makakahanap ng bakanteng tent na matutuluyan. Hindi pinansin ng matanda ang tatlong grupo ni Alvin pagkatapos niyang magsalita. Umiling si Alvin at siya ang unang umalis at naghanap ng walang tao na tolda. Sa kasalukuyan, ang natitirang tumpok ng mga tolda ay mas sira-sira kaysa sa iba. Ang magagandang tent ay napili na ng iba. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng Imperial Family.
Ang paggawa ng tulad ng isang nakakatawang lugar para sa amin. Kung kulang sila ng pera, ganap kong masakop ang mga gastos para sa isang independenteng patio sa pamamagitan ng aking sarili. Napuno ng reklamo ang tono ni Yandolph. Ipinapalagay ko na may lihim na motibo sa likod ng lahat ng ito. Sumimangot si JP at nahulaan. Ano kayang lihim na motibo? Ungol ni Yandolph. Sa ilang sandali, ang tatlong grupo ni Alvin ay nakahanap ng sarili nilang mga tolda, at ang tatlong mga tolda ay hindi nalalayo sa isa't isa. Napakaliit ng tent, at nang buksan nila ang tent, nakita nila ang napakaraming dumi ng ipis sa loob nito. Naging sanhi ito ng pagkasuklam at hindi matanggap sa hitsura nito. FK. What the FK is this place? Pwedeng manatili ang mga tao dito. Si Yandolph, na iniunat lang ang kanyang kamay upang buksan ang tolda, ay naging malungkot at muli niyang isinara ang tolda. Samantala, maraming tao ang dumating, at pagkatapos ay pinili nila ang mga tolda na pag-aari nila. Ang mga ekspresyon ng mga taong ito ay hindi nakikita, at marami sa kanila ang hindi napigil ang magreklamo. Oras na para kumain. Isang malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglalakad ng may malalaking hakbang habang may dalang ilang malalaking tray, at sa ibabaw ng mga tray na ito ay may ilang bigas na kalat-kalat na walang makitang kanin sa tray, at isang inaamag na manto. Isang mangkok ng rice soup at isang manto. Si Alvin ay tumanggap ng sarili niyang pagkain at may pagtataka. Paano siya maglilinang kung hindi siya mabusog sa pagkain nito? I endured staying in this type of Thai place. But can these things even be eat? Si Yandolph, na may hindi magandang tingnan, ay sa wakas ay sumabog, at sa pagtaas ng kanyang kamay, inihagis niya ang kanyang pagkain sa lupa. Sumimangot din si JP, kailan pa siya nakakain ng ganitong pagkain mula noong bata pa siya. Bagamat naramdaman ni Alvin na hindi ito kapanipaniwala, hindi niya naisip na may mali dito. Marahil ito ang paraan ng akademya sa pagbibigay sa kanila ng karanasan. Nang sinadya ni Alvin na kagatin ang manto at inumin ang rice soup. Ang isa pang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay nagpakita sa mga mata ni Alvin at ng iba pa, at ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaking ito ay dumating upang maghatid din ng pagkain. Ngunit, ang mga tray sa kanilang mga kamay ay sa halip ay napuno ng mabangong kanin at iba't ibang kitikam-takam na masasarap na alak at mga delicacy. Tamang-tama ang pagkain nito. Ang mga ekspresyon ni Yandolph at JP ay parehong lumuwag. Ngunit mabilis silang natigilan. Nakita nila ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may hawak nitong mga masaganang pagkain na direktang lumakad sa kanilang lugar at lumakad pa sa akademya. Sa lugar na iyon ay may malaking gate na patungo sa ibang lugar. Ang mga pagkain ito ay hindi para sa atin. Malungkot ang mukha ni Yandolph, pagkatapos ay sumikat ang kanyang anyo upang pigilan ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dalang masarap na alak at mga masasarap na pagkain, at sinabi niya sa malalim na boses. Ano ang kahulugan nito? Ang pagbibigay sa atin ng sabaw ng kanin at inaamag na mantos, ngunit ang iba ay nakakakuha ng masarap na alak at mga delicacy. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumulyap ng walang pakialam kay Yandolph. Kung mayroon kayong kakayahan, maaari kayong lahat na palitan sila. Hanggat lahat kayo ay pumasok sa inner hall, natural na masisiyahan kayo sa katulad na pagtrato. Nang matapos siyang magsalita, hindi na pinansin ng nasa katanghaliang lalaki si Yandolph, at dumaan siya sa gate para pumasok sa kabilang lugar. Inner hall. Ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging sanhi ng pagkalito ng mga ekspresyon ng grupo ng mga batang henyo kabilang sina Yandolph, JP, at Alvin. Sa lalong madaling panahon, hindi napigilan ni Alvin at ng iba pa na sundan ang nasa katanghaliang lalaki. Sa likod ng gate, ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa ay halos ibang mundo. 502. Sa kasalukuyan, isang marangyang lugar na sementado ng limestone ang lumitaw sa paningin ni Alvin at ng iba pa. Ang lugar na ito ay nilagyan ng mga limestone na 10 ang lapad na may mga mararangyang patio na nakatayo, at bawat looban ay may maluwang na bahay. Ang damuhan sa labas ng bahay ay nakatanim na puno ng mga halaman at bulaklak, at ang mga ibon ay umaawit habang ang halimuyak ng mga bulaklak ay bumabasa sa hangin.
Kung ikukumpara sa lugar na kasalukuyang kinaroroonan ni Alvin at ng iba pa, ang lugar na ito ay halos parang ibang mundo. Kasabay ng pagpasok ng mga nasa katanghaliang lalaki na nagpapadala ng pagkain, isang kabataang henyo ang sunod-sunod na lumabas sa bawat isa sa 10 patio, pagkatapos ay tinanggap nila ang masarap na alak at mga masasarap na pagkain bago bumalik sa kanilang mga patio upang magsimulang magpista. Hindi ba ang tao sa loob ng courtyard na iyon ay ang crazy young master, Lucius? Biglang, isang bulalas ng sorpresa ang narinig ng tainga ni Alvin. Baliw na young master. Tumaas ang kilay ni Alvin. Bagamat hindi pa niya nakita ang crazy young master na ito sa nakaraan, matagal na siyang narinig ni Alvin. Si Crazy Young Master ang nangunguna sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, at sa mga tuntunin ng lakas at natural na talento, siya ang pinakamagaling sa 5 dakilang Young Masters. Lucius. Si Yandalf at JP na nasa tabi ni Alvin ay sunod-sunod na nakilala ang Crazy Young Master, si Lucius, pati na rin. Hindi lang iyon, nakilala nila ang ilan sa mga batang henyo na sumakop sa iba pang 9 na patio. Anong nangyayari? Bakit ang ganda ng treatment nila, ang sa amin naman ang masama? Si Yandalf ay may malungkot na ekspresyon at ang kanyang boses ay napakalamig. Siguro. Ito ang ibig sabihin ni Vice Dean Colton kanina, iba't ibang tao ang nag-e-enjoy sa iba't ibang treatment. Tumaas ang mga kilay ni Alvin habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ang kalapit na JP ay hindi maiwasang tumango habang sumasang-ayon siya sa mga salita ni Alvin. Eksakto. Lahat tayo na inirerekomenda sa Dragon at Phoenix Academy ay dadalhin sa Outer Hall upang manatili sa bakuran na may mabahong hangin, upang matulog sa mga punit-punit at gutay-gutay na mga tolda, at kumain ng inaamag na mantos at sabaw ng bigas na hindi makikita sa loob ng kanin. Samantalang kung gusto nating baguhin ang ating kasalukuyang kalagayan, kung gayon may 100 lamang ang makapasok sa hall, at iyon ay isang batang henyo sa Outer Hall ang lumapit, at pagkatapos niyang matagumpay na maakit ang mga tingin ni Alvin at ng iba pa, nagpatuloy siya. Nakita na ninyong lahat. Ang pagtrato sa Inner Hall ay ganap na naiiba sa aming Outer Hall. Sa Inner Hall, hindi lamang kayo magkakaroon ng pinakamagandang kondisyon sa pamumuhay, ngunit kahit na ang bawat pagkain ay binubuo ng masarap na alak at mga delicacy. Bukod dito, iisa lang ang paraan para makapasok sa Inner Hall at manatili sa mga mararangyang courtyard na ito. At iyon ay para talunin ang isang batang henyo mula sa Inner Hall at palitan siya. Sa ganitong paraan, ang taong mananalo sa hamon laban sa batang henyo ay makakamit ang paggamot na ibinigay dati sa taong natalo niya, at magagawang manatili sa isang komportableng bahay at makakain ng masarap na alak. Ang batang henyo na ito mula sa Outer Hall ay natapos ng magsalita ng sabay-sabay. May ekspresyon siya ng inggit habang nagsasalita. Sa ganitong paraan, kung ang isang tao ay hindi makakapagstay sa loob ng Inner Hall pagkatapos ng 1 taon. At kahit na magsimula ang kompetisyon sa pagitan ng mga henyo, halos imposible para sa tao na makakuha ng mga kwalipikasyon upang magtungo sa Imperial City ng Darkstone Empire at lumapit sa martial competition ng 10 Dynasties. Biglang may nagsalita. Maaari itong ilagay sa ganoong paraan. Ang mga batang henyo sa Outer Hall noon ay tumango, pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Kaya, binigyan ko ang aking sarili ng isang layunin sa ngayon. Kailangan kong magtrabaho ng husto upang makalusot sa taong ito at magsikap na manalo ng isang lugar sa Inner Hall. Sa kasalukuyan, ang pinakamahinang tao sa Inner Hall ay ang lahat ay nabubuhay sa 9 na antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas. At ito ay dahil hindi lahat ay dumating. Lahat ng mga batang henyo na inirekomenda ng iba't ibang kapangyarihan ng Azure Forest Imperial Kingdom ay magtitipon dito sa mga susunod na araw. Sa oras na iyon, ang isang taong walang cultivation sa half-step void stage o mas mataas ay malamang na mahihirapang makakuha ng footing sa Inner Hall. Nang marinig nila ito, ang mga tao sa tabi ni Alvin, kasama sina JP at Yandalf, ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon, at lahat sila ay lubos na sumang-ayon sa sinabi ng una. Kaya sabihin, hanggat kaya kong talunin ang sino man sa kanila, mapapalitan ko sila at manatili sa loob ng kanilang mga patio at masisiyahan sa masasarap na alak at mga delicacy na kanilang tinatamasa ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Yandalf at kumislap ang kanyang anyo upang pumunta sa gate bago pumasok sa lugar ng Inner Hall.
Sinadya niyang direktang simulan ang isang hamon at palitan ang isa sa mga batang henyo sa inner hall. Hindi ka pinapayagang mag-issue ng hamon sa oras ng pagkain at oras ng pagtulog. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ng lahat, at kasabay nito, pumasok ito sa mga tainga ni Yandalf, na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Yandalf ang kanyang paglakad. Ito ay tiyak na boses ng Vice-Decano, si Marlon. Kasalukuyan, nakatayo si Marlon sa labas ng napakagandang bahay na parang watchtower, at ang kanyang matalim na tingin ay nakuha ang mga tanawin ng lahat ng bagay sa loob ng inner hall at outer hall. Mukhang sa isang tiyak na lawak, ang Vice Dean ay nananatili dito para sa kapakanan ng pagsubaybay sa lahat ng bagay sa inner hall at outer hall. Kung sino man ang manggahas na lumabag sa mga patakaran, ang tao ay malamang nakaladkarin palabas sa maikling sandali. Tumingin si Alvin sa matanda habang nag-iisip sa kanyang puso. Tapos hihintayin ko silang matapos kumain. Si Yandalf ay umatras. Samantala, nang marinig ng grupo ng mga batang henyo sa outer hall na may gustong homanin ang mga batang henyo ng inner hall, lahat sila ay natapos na kumain ng rice soup at moldy manto sa kanilang mga kamay bago umalis sa kanilang mga tent at naglakad para panoorin ang palabas. Bang! Isang malinaw na tunog ng pagkabasag ang tumunog, ito ay tunog ng isang mangkok na puno ng sabaw ng bigas na inihagis sa lupa, at isang inaamag na manto ang inihagis kasama nito. Ilang sandali, ang mga tingin ng lahat sa outer hall ay bumaril kay Alvin. Si Alvin mismo ang nagtapon ng sabaw ng bigas at inaamag na manto. I originally thought that everyone received the same treatment. Pero ngayon parang hindi na. Dahil ganito, then there's no need for me to eat these things. Napaisip si Alvin sa kanyang puso, at ang kanyang matalim na tingin ay bumaril sa inner hall. Bang! Sa sandaling ito, inihagis ni Yandalf ang sabaw ng bigas at inaamag na manto sa kanyang kamay sa lupa, pagkatapos ay marahas niyang tinapakan ang mga ito. Hindi ako king kumakain ng T. Gusto kong uminom ng masarap na alak at kumain ng napakasarap na pagkain. Ako din. Umiling si JP at ngumiti, pagkatapos ay itinapon niya ang rice soup at manto sa kanyang kamay. Nagdulot ito ng pagbuntong hininga ng grupo ng mga batang henyo sa outer hall. Kaya si JP ng J-Clan at si Yandalf ng Simmer. No wonder na confident sila at naglakas loob na direktang itapon ang rice soup at manto. JP. Yandalf. Sila ang mga figure sa ating Azure Forest Imperial Kingdom na nagtataglay ng natural na talento na mas mababa sa 5 dakilang Young Masters. Eksakto. Sila talaga. Sa palagay ko hindi mahirap para sa kanila na mag-okupa ng isang lugar sa inner hall gamit ang kanilang mga lakas. Kinikilala ng ilang kabataang henyo ng outer hall sina JP at Yandalf, at lahat sila ay napabuntong hininga ng may damdamin. Hindi ako nagulat na kumpiyansa sina JP at Yandalf. Ngunit ang binatilyong ito na nakadamit ng violet ang unang naghagis ng rice soup at manto, at tila sobrang kumpiyansa siya. Mukhang hindi hihigit sa 25 taong gulang ang binatang ito. Kahit na inalagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura, hindi siya dapat mas matanda sa 30. Hindi ko narinig na may ganong figure sa nakababatang henerasyon ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Tinapon na niya ang sabaw ng kanin at manto, kung hindi siya makapasok sa inner hall. Maraming mga batang henyo ng outer hall ang hindi napigil ang umiling, at hindi sila tumingin ng mabuti kay Alvin. Ang mga taong ito ay pawang mga batang henyo na nakapasok sa akademya sa simula. Sa kasalukuyan, maraming tao ang naruroon na pumasok sa akademya ngayon, at lahat sila ay may mga ekspresyon ng pang-aalipusta nang marinig nila ito. Ang mga taong ito ay talagang minamaliit si Alvin. Ngayon, bahagyang inasahan nila kung gaano kagulat ang mga taong ito kapag nasaksihan nila ang lakas ni Alvin at nalaman ang pagkakakilanlan ni Alvin. Tahimik silang tumahimik tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin at hindi pinabulaanan ang mga taong ito, dahil alam nila na hindi nila kailangang pabulaanan, dahil gagamitin ni Alvin ang kanyang mga aksyon para patunayan ang lahat. Sa sandaling ito, kahit sina JP at Yandalf ay lihim na inilihim ang pagkakakilanlan ni Alvin dahil halatang magkapareho sila ng iniisip. Mabagal kumain ang mga taong ito.
Sumimangot si Yandalf at may naiinip na ekspresyon. Ang pagtingin sa iba na umiinom ng masarap na alak at ninamnam ang mga masasarap na pagkain, samantalang siya mismo ay nakatayo rito na may gutom na tiyan ay isang pakiramdam na lubhang hindi nakalulugod. Sa wakas, sa gitna ng 10 courtyard sa Inner Hall, isang kabataang lalaki na mahigit 30 taong gulang ang unang natapos sa paglilinis ng kanyang masarap na alak at mga masasarap na pagkain, pagkatapos ay tumayo siya at ang kanyang tingin ng panunuya ay bumaba sa grupo ng mga taong kinaroroonan ni Alvin, at siya ay ngumisi. May gustong hamanin ako, Aljor. Aljor. Napansin ni Alvin na sa sandaling magsalita ang binata, ang mga mukha ni na JP, Yandalf, at marami sa mga kabataang henyo sa outer hall ay nagulat na mga ekspresyon. Ang mga batang henyo na iyon na hindi nabigla ay ang mga batang henyo na nakapasok sa akademya mula pa noong una, at ang dahilan kung bakit hindi sila nagulat ay dahil alam nila ang pagkakaroon ni Aljor mula pa noong unang panahon. Aljor. Nang makita niya na maging sina JP at Yandalf ay nawala ng katahimikan tulad nito, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nawala sa ilalim ng kanyang pagkamausisa, at binalot nito si Aljor. Sa madaling panahon, nalaman ni Alvin ang dahilan kung bakit napuno ng pagkabigla ang mga ekspresyon ni JP at ng iba pa. Itong si Aljor ay talagang isang first level na void prying stage na martial artist. Bahagyang nagulat si Alvin. Isang unang antas ng void prying stage na martial artist na mahigit 30. Ang gayong likas na talento ay maihahambing sa mga figurang tulad ng 5 dakilang young masters. Si Aljor. Ang numero 1 henyo ng Blackfin sect. Kumbaga, itong si Aljor ay biglang bumangon sa Blackfin sect nitong mga nakaraang taon, at dati ay hindi siya kilala sa nakaraan. Sa mga tuntunin ng likas na talento, hindi siya mas mababa sa sinuman sa 5 dakilang young masters ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Di umano, nakalusot na si Aljor sa unang antas ng void prying stage kalahating taon na ang nakalipas. Masiglang nag-usap ang karamihan ng mga alagad sa outer hall. Nang ang mga talakayang ito ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, naging sanhi ito ng pagkulimlim ng mukha ni Alvin. Blackfin sect. Hindi niya makakalimutan ang sektang ito sa buong buhay niya. Ang Blackfin sect, ang sekta na minsang nilipol ang Boundless sect. Walang anumang koneksyon sa pagitan ni Alvin at ng Boundless sect, at walang pakialam si Alvin sa Boundless sect na proxy ng Blackfin sect. Ang talagang pinapahalagahan ni Alvin ay ang mga eksenang natapakan ang kanyang dignidad ng elder ng Blackfin sect sa Misty Forest sa labas ng Aurora City. Hindi niya makakalimutan ang lahat ng nangyari sa araw na iyon sa buong buhay niya. Naalala pa niya na ang Blackfin sect elders ay tinawag na Sunrui. Sima, hindi ka ba nagrereklamo na ang bagal nilang kumain? Ngayong may nakatapos ng kumain, gusto mo ba siyang hamanin? Tumingin si JP kay Yandalf, at nanliit ang kanyang mga mata habang nakangiti. Inilibot ni Yandalf ang kanyang mga mata kay JP. Kung kaya mo, sige. Kung lalabanan ko siya habang alam kong isa siyang martial artist sa unang antas ng void prying stage, hindi ba ako maghahanap ng pambubugbog? Hinahamon kita. Isang malamig at mahinang sigaw ang biglang umalangaw-ngaw. 503. Kasabay ng malamig at mahinang sigaw, lahat ng naruroon kasama si Alvin ay tumingin sa taong nagsalita. Ito ay isang binata na nakasuot ng puting damit, ang kanyang mukha ay parang isang jade sculpture na may mabituing mga mata at kilay na hugis espada, at siya ay may magandang tindig. Ang pinaka nakatawag pansin ay ang may saplot na espada na dala niya sa kanyang likod. Pagkatapos ng lahat, wala sa mga kabataang henyo na naruroon ang hindi nagtataglay ng spatial ring, kaya kakaunti ang mga tao na nagtago ng kanilang mga armas sa labas. Samantalang ang binata na nakasuot ng puting damit ay hindi mukhang isang taong hindi kayang bumili ng spatial ring kahit anong tingin sa kanya. Sword Young Master. Nang si Alvin ay nag-iisip pa rin tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito, isang biglang boses ang tumunog at naging dahilan upang si Alvin ay parang nagising mula sa isang panaginip. Espada Young Master. Ang taong nirerango bilang 4 sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. Isang miyembro ng Origin Convergent Sect.
Sa lalong madaling panahon, naalala ni Alvin ang ibang pagkakakilanlan ng Sword Young Master na ito, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang lumubog. Ang Origin Convergence Sect ay pinagsama na ngayon ang sarili sa iba pang dalawang dakilang sekta upang mabuo ang Azure Forest Tri-Sect, at bagamat hindi na ito umiral maliban sa pangalan, umiral pa rin ang sekta. Ang pinakamahalaga ng ang 7-star Sword Sect ay nalipol noong araw na iyon, ang Origin Convergence Sect ay nag-okupa sa isang nangungunang posisyon at ang pinakamalaking kaaway ng 7-star Sword Sect. Hindi ko inaasahan na dumating din ang Sword Young Master. Ang hitsura ng Sword Young Master ay matagumpay na napataas ang kapaligiran ng eksena, at ang ilang mga estudyante sa Outer Hall ay tumingin pa kay Sword Young Master bilang pagsamba. Sword Young Master, Riker. Isa sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Maraming taon na ang nakalipas, ipinakalat niya ang kanyang pangalan sa buong Azure Forest Imperial Kingdom na may isang espada sa kanyang mga kamay, at kinilala siya sa publiko bilang isang natatanging talento sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom. Unang antas ng Void Priang Stage. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat at natuklasan ang pagtatanim ng Sword Young Master sa unang posibleng sandali, at hindi niya mapigilan ang sarili na bahagyang magulat. Sa bahagyang pag-iisip, naunawaan niya. Bagamat ang rango ng Sword Young Master na ito sa 5 mahuhusay na Young Master ay mas mababa sa Zither Young Master, ang Zither Young Master ay nakapasok na sa half-step Void Stage mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kaya ang pagtatanim ng Sword Young Master na ito ngayon ay hindi nakakagulat. Marahil, ito ay dahil sa hindi magandang relasyon sa pagitan ng 7-star Sword Sect at ng Origin Convergence Sect, bahagyang lumitaw ang puot mula kay Alvin patungo sa Sword Young Master na ito. Bigla, tila napansin ng puot ni Alvin, ang tingin ng Sword Young Master kay Alvin. Nakita kita sa gate ng Dragon and Phoenix Academy kanina, ikaw si Alvin ng 7-star Sword Sect. Kung hindi ka nasisiyahan sa akin dahil sa Origin Convergence Sect, hindi mo na kailangang maging ganoon. Isang walang malasakit na voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Sa kasalukuyan, ang Origin Convergence Sect ay wala na, at hindi na ako isang Origin Convergence Sect na disipulo. Ang Origin Convergence Sect ay wala na. Nalaman ni Alvin na ang voice transmission na ito ay mismong si Sword Young Master. Napasimangot si Alvin nang marinig niya ang Sword Young Master, at hindi niya maiwasang magtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Anong ibig mong sabihin dito? Sa lahat ng mga taon na iyon, niloko ako sa Origin Convergence Sect ng isang matandang lalaki. Minsan na akong nangako sa kanya na magiging Origin Convergence Sect na disipulo ako sa buong buhay ko. Pero, ngayong wala na ang Origin Convergence Sect, natural na walang bisa ang pangako ko mula noon. Sa simula ng kanyang voice transmission, ang Sword Young Master ay bahagyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit nang matapos siyang magsalita, mayroong bahagyang kalayaan sa loob nito. Para bang ang Origin Convergence Sect na hindi na umiiral ay isang magandang bagay sa kanya. Nabawi na niya ang kanyang kalayaan. Walang pakialam sa akin kung isa kang Origin Convergence Sect na disipulo o hindi. Alam ko lang na kung maglakas loob kang humadlang sa akin kapag naghihiganti ako sa Azure Forest Tri-Sect na iyon para sa 7-star Sword Sect, kung gayon ikaw ay magiging kaaway ko, si Alvin. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Sword Young Master, at ang kanyang tono ay nakakatakot na kalmado. Natigilan ang anyo ni Sword Young Master nang marinig niya ito, at tumingin siya ng malalim kay Alvin habang may nabuong ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, pagkatapos ay sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission. Ang pagbangon at pagbagsak ng Azure Forest Tri-Sect ay hindi nauugnay sa akin kahit kaunti. Bukod dyan, hindi ako gagawa ng gulo para sa aking sarili. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng Azure Forest Tri-Sect noong lipulin ang 7-star Sword Sect ay marahil ay nagpapahintulot sa iyo na makatakas. Ang mga salita ng Sword Young Master ay nagtataglay ng labis na paghanga kay Alvin, at tila kumpiyansa siya na si Alvin ay may kakayahang maghiganti para sa 7-star Sword Sect. Dahil dito ay medyo nagulat si Alvin. Sword Young Master. Sword Young Master.
Dahan daw ang lumakad si Sword Young Master, ang mga estudyante sa outer hall na nakaharang sa daan patungo sa inner hall ay nakabukas na lahat para gumawa ng landas, at marami pa nga ang bumati sa kanya ng buong pagpapakumbaba. Tahimik na tumingin sina JP at Yandalf sa Sword Young Master, at ang mga mata nila ay may bahagyang takot na naghalo sa loob. Bagamat kilala sila sa Azure Forest Imperial Kingdom, sila ay lubhang mababa kumpara sa Sword Young Master, na isang figure sa gitna ng 5 dakilang Young Masters. Kahit na sa isang tiyak na lawak, sila ay ganap na pinigilan ng 5 dakilang Young Master sa bawat aspeto, at sila ay pinigilan hanggang sa puntong hindi na sila makahinga. Dumaan ang Sword Young Master sa gate at pumasok sa inner hall. Samantalang ngayon, ang henyong disipulo ng Blackfin Sect, si Aljur, na nasa loob ng inner hall ay dahan-daang lumabas, at tumingin siya kay Sword Young Master na may mga mata na puno ng hangarin sa labanan. Matagal ko nang narinig na ang Sword Young Master ay ang nag-iisang cultivator ng sword sa 5 dakilang Young Masters. Ngayon, gusto ni Aljur na maranasan ng maayos kung ikaw, Sword Young Master, ay karapat-dapat sa iyong reputasyon. Make your move. Hindi pa ako kumakain. Kalmado ang tingin ni Sword Young Master habang bahagyang naiinip siyang magsalita. Ang mga salita ni Sword Young Master ay naging dahilan upang ang mga sulok ng bibig ng mga nakapaligid na nanunood na mga estudyante sa outer hall ay hindi napigilan ang pagkibot. Natural na naiintindihan nila ang kahulugan sa mga salita ni Sword Young Master. Ito ay walang iba kundi ang matibay na paniniwala na si Aljur ay makakaranas ng pagkatalo sa kanyang kamay. Samantalang siya ang papalit kay Aljur at gagawin ang Dragon at Phoenix Academy na maghanda ng masarap na alak at mga delicacy para sa kanya. Ito ang paggamot para sa isang estudyante sa inner hall ng Dragon and Phoenix Academy. Mukhang si Sword Young Master ay lubos na nagtitiwala sa iyong sarili. Ang mukha ni Aljur ay lumubog nang marinig niya ang Sword Young Master, at sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang 3 talampakang haba ng talam. Dahil ganoon iyon, hayaan mo akong maranasan ang kakayahan ng Sword Young Master. Nang matapos siyang magsalita, gumalaw si Aljur. Swoosh! Nanginginig ang anyo ni Aljur bago tila nag-transform sa isang kidlat na diretsyong kumislap patungo sa Sword Young Master. Sa kalangitan, 2,000 sinaunang mammoth silhouettes ay nag-condensed sa anyo. Swish! Ang origin energy ay nagngangalit sa 3 talampakang haba ng talam sa kamay ni Aljur, at isang sword light ang palm unit sa kalangitan bago nag-transform sa kalat-kalat na pulgadang haba at lahat-lahat ng mga ningning na bomb alot sa Sword Young Master at bumaba. Sa sandaling ito, isa pang 760 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 2,000 sinaunang mammoth silhouette. Malinaw, ang 3 talampakang haba ng talam sa kamay ni Aljur ay isang grade 6 na spirit sword. Ang lakas ng kanyang welga ay naglalaman ng lakas ng 2,760 sinaunang mammoth. Starpoint sword technique ng Blackfin Sect. Hindi masama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo naiintindihan ang sword force, at mahirap para sa iyo na umakyat sa kadakilaan sa huli. Nagsalita si Sword Young Master na may kalmadong ekspresyon nang makita niya ang espada ni Aljur na kumikislap. Sa sandaling magsalita siya, si Sword Young Master ay nakatayo sa lugar nang hindi gumagalaw, ngunit sa pagtaas ng kanyang kamay, ang spirit sword sa kanyang likod ay agad na natanggal. Sa kalangitan, 2,760 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw ng katulad. Swoosh! Sa susunod na sandali, ang espada ng Sword Young Master ay matulin na parang kidlat habang tumutusok ito, at hindi man lang siya gumamit ng sword skill, ginamit lang ang basic sword move ng saksak. Nililigawan mo si kamatayan. Ang ekspresyon ni Aljur ay hindi magandang tingnan sa sukdulan ng minamaliit ng Sword Young Master, at ang bilis ng espada sa kanyang kamay ay naging mas mabilis. Swish! 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 Ang mga nakakalat na pulgadang haba ng ningning ay parang pababang hanay ng mga bituin na tumatakip sa kalangitan, at ito ay bumubuo ng langit na sumasaklaw sa lambat na bumabalot patungo sa Sword Young Master. Kalmado ang tingin ni Sword Young Master, at ang origin energy sa kanyang espada na mabilis na kumislap ay biglang nanginag.
Sa susunod na sandali, isang walang katulad na mabangis na aura ang lumitaw mula sa loob ng Origin Energy, pagkatapos ay nagalit ito at lumundag sa kanyang espada. Kasabay nito, isa pang 500 sinaunang Mammoth Silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 2,760 sinaunang Mammoth Silhouette sa itaas ng Sword Young Master. Agad na lumabas ang 3,260 sinaunang Mammoth Silhouette. Half-step Advanced Sword Force. Si Alvin ang unang nag-react, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang ang kanyang puso ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay may bahagyang pagkabigla sa loob. Naiintindihan ng Half-step Advanced Sword Force sa unang antas ng Void Priang Stage. Ang kakayahang pangunawa ay nakakagulat. Samantalang sa halos parehong saglit na naging reaksyon ni Alvin, ang nagulat na bulalas ng Vice Decano, si Marlon, na nakatayo sa labas ng napakagandang bahay ay umalingaw-ngaw sa tamang oras. Half-step Advanced Sword Force. Hindi sinasadyang pinigilan ang boses ni Marlon, at sa ilang sandali, naging sanhi ito ng grupo ng mga estudyante sa outer hall na parang nagising mula sa isang panaginip. Half-step Advanced Sword Force. Nang magkatinginan ng grupo ng mga estudyante sa outer hall. Swish! Ang espada sa kamay ni Sword Young Master ay tila tinulungan ng mga Diyos, at sa sandaling ito, tila ito ay naging isang stroke ng mga Diyos habang tumutusok ito sa kamay na hawak ni Alger ang kanyang espada. Klang! Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sandatang bakal. Kasunod nito, napansin ng lahat na bumukas ang palad ni Alger, na naging sanhi ng pagtulo ng sariwang dugo, at ang grade 6 na spirit sword sa kanyang kamay ay lumipad palabas upang mabangis na bumagsak sa lupa. Ito ay isang magandang labanan. Inalis ni Sword Young Master ang kanyang espada at tumayo roon, pagkatapos ay tumango siya ng walang pakialam kay Alger bago tumingin sa ilang malapit na nasa middle-aged na mga tauhan sa akademya. Maghanda ka ng pagkain para sa akin. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumango at naglakad palabas na may malalaking hakbang, at siya ay nagmamadaling pumunta upang ihanda ang pagkain. Samantalang si Sword Young Master, tumalikod para pumasok sa courtyard na orihinal na pagmamay-ari ni Alger pagkatapos tumango kay Alvin. Natalo niya ang estudyante sa inner hall, si Alger, at pinalaya si Alger sa inner hall. Samantalang si Alger ay na-demote sa isang estudyante sa outer hall. Kung gusto niyang maging isang mag-aaral sa inner hall muli, maaari lamang siyang maglabas ng isang hamon muli. Ngunit sa sandaling ito, halatang wala sa isip ni Alger na hamanin ang sinuman sa ngayon, at nakatayo pa rin siya sa kinatatayuan. Ang lakas ng Sword Young Master ay nagbigay sa kanya ng labis na pagkabigla. Unang antas ng Void Priang Stage, Half-step Advanced Sword Force. Ang kakayahang pangunawa na ito ay sapat na upang malampasan ang lahat ng iba pang 5 dakilang Young Masters. Talagang hindi ko akalain na ang Sword Young Master ay talagang naiintindihan ang Half-step Sword Force. Ang pag-unawa sa ganoong Sword Force na may ganoong cultivation. Sa gitna ng 5 dakilang Young Masters, natatakot akong ang kakayahan ng Sword Young Master sa pag-unawa ay maaaring ituring na first-rate. Kahit na si Crazy Young Master, si Lucius, na nasa tuktok ng 5 dakilang Young Masters, elementary fire force lang ang naiintindihan niya. Hindi napigilan ng grupo ng mga estudyante sa outer hall na mapasigaw sa gulat. Kahit na ito ay ilan sa iba pang mga estudyante sa inner hall, mayroon na silang mga mukha na puno ng pagkabigla. Tapos na kayong lahat kumain. Mabilis na nakabawi si Yandalf mula sa kanyang pagkagulat, pagkatapos ay diretso siyang pumasok sa inner hall at hinamon ang isa sa mga estudyante sa inner hall. Yandalf. Nakilala ng estudyante sa inner hall si Yandalf, at alam niyang hindi siya ang kalaban ni Yandalf, kaya diretso niyang inamin ang pagkatalo. Ngumiti si Yandalf sa kasiyahan, pagkatapos ay tumingin siya sa Dragon at Phoenix Academy na nagtatrabaho at sinabing, maghanda ka ng masaganang pagkain para sa akin. Kasunod nito, si JP ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at hinamon ang isang estudyante sa inner hall. 504. Hindi na kailangang sabihin, bilang isang henyong martial artist sa Asher Forest Imperial Kingdom na may natural na talento na mas mababa lamang sa 5 dakilang Young Masters, si JP ay medyo malakas.
Ang estudyante sa inner hall na pinili niya ay isang 9th level nascent soul stage martial artist tulad niya, at natalo niya sa 3 galaw. Si JP ay maayos na pumasok sa inner hall ng Dragon at Phoenix Academy upang maging isang estudyante sa inner hall. Tumingin si JP sa manggagawa sa akademya at walang pakialam na sinabi, "Maghanda ka ng masarap na alak at mga delicacy para sa akin." Tumango ang huli at umalis. Pagkatapos ng maikling panahon, 3 estudyante sa outer hall ang naging matagumpay sa kanilang mga hamon at pinalitan ang kanilang mga kalaban sa inner hall. Nagdulot ito ng pakiramdam ng kumukulo ng dugo sa paligid ng mga estudyante ng inner hall. Ang ganda! Sabay-sabay na napabuntong hininga ang karamihan ng mga estudyante sa outer hall, may mga ekspresyon sila ng selos at inggit. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng maraming tao ay tahimik na binaril kay Alvin. Malinaw, hindi pa rin nila nakakalimutan ang eksenang si Alvin ang unang naghagis ng kaluluwa ng palay at inaamag na manto. Lahat sila ay gustong malaman na kung ang binata na sobrang tiwala sa sarili ay nagtataglay ng lakas na pumasok sa inner hall. Siyempre, mayroon ding bahagi ng mga estudyante sa outer hall na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Alvin, at napuno sila ng kumpiyansa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, noong kararating lang nila sa akademya para magparehistro ngayon, nakita na nila si Alvin na lumalaban sa labas ng gate ng akademya gamit ang sarili nilang 2 mata. Bagamat ito ay isang sulyap lamang, ang galaw ng daliri na pangunahing itinuro ni Alvin ay naging dahilan upang hindi ito makalimutan kahit hanggang ngayon. Ang mga tingin ng Parami ay bumaba kay Alvin. Itong taong ito ang unang nagtapon ng pagkain na pag-aari ng mga estudyante sa outer hall kanina, halatang may kumpiyansa siyang talunin ang isang estudyante sa inner hall at makapasok sa inner hall. Pero iniisip ko kung may lakas siya ng loob na maglabas ng challenge. Kung hindi siya manggahas maglabas ng hamon, o mabaygo man lang, siya ang magiging biro ng ating outer hall. The way I see it, magiging biro siya. Eksakto, gaano man siya kasenggit, ang isang binata na mukhang wala pang 25 taong gulang ay tiyak na hindi makakatalo sa isang estudyante sa inner hall. Sino sa mga mag-aaral sa inner hall ang hindi nabubuhay sa ika-9 na antas ng nascent soul stage o higit pa? Ang karamihan ng mga estudyante sa outer court na hindi alam ang kakayahan ni Alvin ay bumulong sa talakayan. Gayunpaman, ang bawat salitang binibigkas nila ay pumapasok sa tenga ni Alvin. Hindi nagsalita si Alvin para pabulaanan ang mga taong ito, dahil alam niyang magagamit lang niya ang kanyang mga aksyon para patunayan ang lahat ngayon, at saka lang niya ganap na itikom ang kanilang mga bibig. Tumaas ang kilay ni Alvin habang humahakbang pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok na siya sa inner hall. Matapos makapasok sa inner hall, ang tingin ni Alvin ay dumaan sa lahat ng courtyard isa-isa. Sa loob ng mga courtyard na ito, ang pinakamalakas ay ang Sword Young Master, Riker, at ang Crazy Young Master, Lucius. Ang Sword Young Master ay nasa unang antas ng Void Priang Stage. Ang Crazy Young Master ay nasa ikalawang antas ng Void Priang Stage. Ang natitirang mga tao ay halos nasa ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage, at ang ilan ay nasa Half-Step Void Stage. Nang ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay bahagyang kurbado at handa siyang pumili ng isang ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage inner hall na mag-aaral. Isang baguhang bata ang gustong pumasok sa inner hall. Talagang panaginip ng tanga. Isang boses na nakakairite sa tenga at puno ng panunuya ang pumasok sa tenga ni Alvin. Nakakunot ang noo ni Alvin habang lumingon siya sa taong nagsalita. Ang taong nanlilibak sa kanya ngayon ay mismong ang henyong disipulo ng Blackfin Sect, si Aljor, na tulala pa rin kanina. Ngayon, inalagaan na ni Aljor ang mga sugat sa kanyang kamay. Ang maliit na pinsalang ito ay nangangailangan lamang ng pagkonsumo ng ilang nakapagpapagaling na mga tabletang panggamot bago ito gumaling sa maikling sandali. Si Aljor na kagagaling lang ay tumingin kay Alvin na may titig na puno ng pangungutya. Ano? Yung titig mo ngayon parang hindi ka sang-ayon. Idiot. Walang pakialam si Alvin kay Aljor habang dahan-dahan siyang naglalabas ng isang salita. Dahil sa elder ng Blackfin Sect na si Sun Rui, wala siyang magandang impresyon sa mga tao mula sa Blackfin Sect.
Ngayon, hindi niya sinaktan si Alger, pero si Alger pa ang nanakit sa kanya. Naisip ba talaga ni Alger na si Alvin ay isang soft persimmon na madaling i-bully? Idiot. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, natigilan si Alger, at ilang sandali ay naisip niyang mali ang kanyang narinig. Galing nitong estudyante sa outer hall. Talagang naglakas loob siyang tawaging tulala si Alger. Eksakto. Bagamat ang Alger na ito ay natalo sa kamay ng Swordyang Master, siya ay isang pag-iral sa unang antas ng Void Prying Stage, kung tutuusin. Sa aspeto ng lakas, natatakot ako na si Swordyang Master at Crazy Young Master lang ang mas malakas kaysa sa kanya sa gitna ng 10 estudyante sa inner hall. Naglakas loob pa nga siyang saktan ng isang taong tulad nito. He's simply courting death. As expected, bata pa siya at mayabang. Wala kaming ganoong katapangan noong nasa edad niya kami. Tingnan mo, lalong hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Alger. Malamang magdurusa ang binatang ito. Maraming estudyante sa outer hall ang nanood sa eksenang nasa harapan nila, at itinuro nila habang nagbubulungan sila sa talakayan. Parang may eksena sila sa binatilyong ito na tuluyang winasak ni Alger. Samantalang ang mga estudyante sa outer hall na nakakita kay Alvin na lumaban sa labas ng gate ng akademya kanina ay may mga mata na nagliliwanag. Kung talagang maglalaban sina Alvin at Alger, ang labanan sa pagitan ng dalawang first level na void prying stage na martial artist ay walang alinlangan na magiging lubhang kapanapanabik. Inaasahan nila ito ng labis. Sa kasalukuyan, kahit ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng magandang bahay, ang vice dean ng academy, si Marlon, ay tumingin kay Alvin na may bahagyang nalilitong tingin. Mukhang sobrang confident ang binatang ito. I wonder kung saan niya nakuha ang confidence na ito. Ikaw. Tinawag mo talaga akong tanga. Sa wakas ay nakumpirma ni Alger na tama ang kanyang narinig nang marinig niya ang mga talakayan ng mga nakapaligid na estudyante sa outer hall. Tinawag nga siyang tulala ng binata na nakasuot ng violet kanina. Hindi siya nagkamali sa narinig. Agad na halos mapuno ng apoy ng galit ang kanyang dibdib na mahirap pigilan at sisubog anumang oras. Hindi lamang ang mga miyembro ng Black Fin Sect ay may mababang lakas, mayroon pa silang mga problema sa kanilang mga tainga. Pinagtawanan ni Alvin. Ang kanyang mga salita ay hindi nagpakita ng awa. Ang mga salita ni Alvin ay muling naging sanhi ng pagkagulo sa grupo ng mga estudyante sa outer hall. Kahit na ito ay grupo ng mga estudyante sa inner hall, lahat sila kasama ang Sword Young Master at Crazy Young Master ay lumabas sa kanilang mga courtyard. Sa 10 mag-aaral sa inner hall, bukod sa Sword Young Master, JP, at Yandolph na may kalmadong ekspresyon at ni Katie Ting ay hindi nagulat. Ang iba ay lahat ay nagpahayag ng nalilitong mga ekspresyon at naramdaman nila na ang lalaking nakadamit ng violet na ito ay masyadong mayabang. Alam na alam nila ang lakas ni Alger, at isa siyang totoong first level na void prying stage na martial artist. Kahit na matalo siya sa kamay ni Sword Young Master at pinalaya sa inner hall, basta-basta na lang niyang hinahamon ang isang estudyante sa inner hall, muli siyang makapasok sa inner hall at maging isang estudyante sa inner hall muli. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Si Alger ay nagalit, lubos na nagalit. Sa halos saglit na sumigaw siya ng paputok, gumalaw siya, hindi man lang niya nakuha ang grade 6 na spirit sword na hinampas ni Sword Young Master sa lupa kanina bago direktang kumislap patungo kay Alvin, at tila siya ay nag-transform sa isang bug zone ng hangin. Kung si Sword Young Master o Crazy Young Master ang nagsabing mahina ang kanyang lakas, kung gayon kahit nagalit siya, matiis at pilit niyang nilalamon ito. Ngunit ngayon, ang isang munting bata na mukhang wala pang 25 taong gulang ay talagang nangahas na kutsain ang kanyang lakas sa pagiging mahina. Paano niya ito natitiis? Whoosh! Si Alger ay nagbuga ng galit, humampas ng malaki at walang pigil na paggalaw, at ang kanyang palad ay bumagsak patungo kay Alvin. Umaatungal ang origin energy sa kanyang palad habang ito ay bumababa, at dinadala nito ang lakas upang lumunin ang mga bundok at ilog. Lumalamon ang ilog palm. Isang sikat na mataas na grado ng profound rank martial skill sa loob ng Black Fin Sect. Ang palad na ito ay naglalaman ng lakas ng 2,000 sinaunang mammoth.
Nang akala ng karamihan sa mga tao na malapit ng magdusa si Alvin. Biglang humakbang pasulong si Alvin bago hindi inaasahang binawi ang kanyang kanang kamay at inilagay ito ng paalang sa harap ng kanyang dibdib. Anong gusto niyang gawin? Nang ang lahat ay interesado sa kanilang mga puso, si Alvin ay gumawa ng kanyang hakbang. Swoosh! Ang kanyang kanang braso ay biglang umindayog palabas na parang isang nagngangalit na sawa na iniindayog ang kanyang buntot. Ang origin energy ay pumulupot sa kanyang braso habang ito ay umindayog ng may kahangahangang lakas na pumutok sa kalangitan na parang bahaghari. Si Alvin ay hindi gumamit ng anumang martial skill kapag umaatake. Ngunit kahit noon pa man, sa sandaling pag-atake ni Alvin, ang 2,000 sinaunang mammoth silhouette na lumitaw sa kalangitan ay naging sanhi pa rin ng karamihan sa mga taong naroroon na natulala. Void. First level Void Prying Stage. Nang ang puso ng mga taong ito ay nanginig, nang may naramdaman silang kumikislap sa harap ng kanilang mga mata. Kasunod nito, nakita nila na isa pang 500 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 2,000 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng binata na nakadamit ng violet. Anong nangyayari? Halatang hindi siya gumagamit ng spirit weapon. Sa sandaling ito, lahat kabilang ang Sword Young Master at ang grupo ng mga estudyante na nakakita kay Alvin na lumaban sa labas ng gate ng akademya ay nanginginig sa kanilang mga puso ng walang dahilan. Half-step Advanced Lightning Force. Kung saan sa halos parehong saglit, isang sorpresang bulalas ang biglang tumunog. Ito ay tiyak na ang nagulat na bulalas ng Vice-Decano, si Marlan, na nawala ang kanyang katahimikan. Nang matapos magsalita si Marlan. Bang! Ang braso na sanhi ng pag-alis ni Alvin at naglalaman ng origin energy ng isang first-level Void Prying Stage martial artist at half-step Advanced Lightning Force, ay sa wakas ay bumangga sa palad ni Alger na namutla ang mukha at may takot na ekspresyon. Gotcha! Ang malinaw na tunog ng mga bali ng buto at ang mapait at matinis na sigaw ni Alger ay umalangaw-ngaw sa halos parehong saglit. Bang! Kasunod nito, isa pang napakalaking banda ang tumunog. Matapos ang braso ni Alvin na tila tinulungan ng mga Diyos ay nabasag sa braso ni Alger, hindi ito nabawasan sa momentum bago sumabog sa dibdib ni Alger at pinasabog si Alger na lumilipad. Bang! Lumipad palabas ang katawan ni Alger na parang araw na umalis sa busog at mabangis na bumangga sa dingding sa gilid ng inner hall. Kasabay ng panginginig ng katawan ni Alger, si Alger ay nagluwa ng ilang subo ng dugo ng paulit-ulit habang ang kanyang katawan ay dumausdas pababa mula sa dingding, at sa ibabaw ng dingding, lumitaw ang mga kahindek-hindek na bitek na parang sapot ng gagamba. Katahimikan. Nakakamatay na katahimikan. Kasalukuyan, bukod sa mahinang pag-ungol ni Alger, tanging ang malamig at walang pakialam na salita ng binata na nakatayo doon na parang Diyos ng digmaan ang nananatili. Henyo ng Black Fiend Sect. Mer. Walang kulang ang mga salita ng binata na manggulo at manghiya. Ngunit sa sandaling ito, walang sinabi kahit ano. Ginamit ng binatang ito ang kanyang matinding lakas upang patunayan na ang disipulo ng Black Fiend Sect, si Alger, ay walang silbi. Mabilis na binawi ni Alvin ang kanyang tingin kay Alger. Ang pagkatalo kay Alger ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Para sa kanya, hindi ito naging hamon. Sa di nagtagal, napansin ni Alvin na sa sandaling ito, kasama si Alger, ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay sabay-sabay na bumaril sa kanya. Bukod sa kasamaan, ang tingin ni Alger ay naglalaman ng takot at pagkabalisa. Ang mga tingin ng ibang tao ay sa halip ay mga tingin ng pagtataka at pagtataka. 505. Samantala, isang manggagawa ng Dragon at Phoenix Academy ang umalis sa inner hall ng may malalaking hakbang at pumunta upang maghanda ng masarap na alak at mga delicacy para kay Alvin. Makapangyarihang tinatalo si Alger sa pamamagitan ng cultivation sa unang antas ng Void Prying Stage at half-step Advanced Lightning Force. Ang eksena noon ay halos ginagaya ang eksena ng pagtalo ng Sword Young Master kay Alger. Kung tungkol sa mga manggagawa ng akademya, ang lakas nitong nakadamit na violet na binata ay hindi mas mababa sa Sword Young Master. Kahit na dahil naiintindihan ng binata na nakadamit ng violet ang isang puwersa ng kalikasan, maaaring malampasan pa niya ang Sword Young Master sa mga tuntunin ng lakas.
Pagkatapos ng lahat, bagaman ang Sword Force ng Swordiang Master ay nasa half-step advanced stage din, ngunit maaari lamang itong gamitin sa mga pag-atake. Samantalang ang Lightning Force ng binata na nakadamit ng Violet ay nagamit sa parehong mga pag-atake at mga diskarte sa paggalaw, kaya naaapektuhan ang kanyang bilis at masasabing nagtataglay ng parehong bilis at opensa. Kung talagang lalaban sila, napakaliit ng tsansa ni Swordiang Master na manalo, dahil ang bilis ng Swordiang Master ay tiyak na mas mababa sa binatilyong ito na nakadamit ng Violet. Kaya't kahit na hindi opisyal na hinamon ng binata na nakadamit ng Violet ang isang estudyante sa Inner Hall, masunurin pa rin siyang pumunta upang maghanda ng masarap na alak at mga delicacy para sa kabataang nakadamit ng Violet. Dahil lamang sa walang suspense sa pagiging isang estudyante ng Inner Hall na nakadamit ng Violet na kabataan. Abnormal. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni JP, at naramdaman niyang bahagyang nanlamig ang likod ng kanyang puso. Nang maalala niya kung paano niya muntik masaktan ang masasamang buhay na ito sa restaurant kanina, nakaramdam siya ng bahagyang takot sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na maingat. Nagtatago pa siya ng lakas nung nasa labas siya kanina. Ang Swordiang Master, ang tingin ni Riker, ay sobrang komplikado. Bagamat pagkatapos niyang masaksihan ang lakas ni Alvin sa gate ng akademya kanina, hindi siya nag-alinlangan kahit kaunti na nalampasan siya ni Alvin sa hinaharap. Ngunit iyon ay sa hinaharap lamang. Ang hindi niya inaasahan ay hindi na kailangang maghintay hanggang sa hinaharap, dahil ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay sapat na para matatag na talunin siya. Half-step Advanced Lightning Force. Nang maalala niya ang mga hibla ng mahinang kulay violet na enerhiya na tumalon sa nagngangalit na origin energy ni Alvin nang iwagayway ni Alvin ang kanyang braso, hindi napigilan ng puso ni Swordiang Master na makaranas ng alon ng pagkabigla. Noong una ay naisip niya na kahit na ito ay sa buong Azure Forest Imperial Kingdom, magiging mahirap na makahanap ng taong katulad niya ay nakakaunawa ng half-step advanced force sa unang antas ng Void Priang stage. Ngunit nang makita niya si Alvin na nagsagawa ng half-step advanced lightning force, ang kasiyahan sa sarili sa kanyang puso ay ganap na nawala. Bukod sa kanya, mayroon pa ring isang tao sa Azure Forest Imperial Kingdom na nakakaintindi ng half-step advanced force sa unang antas ng Void Priang stage. Bukod dito, ang half-step advanced force na naintindihan ay isang force of nature. Ang isang puwersa ng kalikasan ay nagtataglay ng isang kalamangan laban sa isang puwersa ng sandata, dahil nagtataglay ito ng parehong pagkakasala at bilis, at ito ang pinakamahusay na uri ng puwersa. Kung malalaman ng mga nakatataas sa Azure Forest Trisect ang lakas na ipinahayag ni Alvin ngayon, natatakot ako na hindi sila makatulog ng mapayapa at walang ganang kumain. Naisip ni Swordiang Master sa kanyang puso at tahimik na nagdalamhati para sa Azure Forest Trisect. Abnormal. Si Yandalf ay hindi nakapagsalita ng mahabang panahon, at sa wakas ay naglabas siya ng isang salita. Bukod kay JP, Swordiang Master, at Yandalf, ang Crazy Young Master, si Lucius, ay isa sa iilan na unang nakabawi mula sa kanilang pagkabigla. Si Lucius ay may napakakomplikadong titig habang tinitingnan niya ang mapagmataas at malayong figure ni Alvin. Sa unang pagkakataon, bumangon sa kanyang puso ang pait na mahirap magsalita. Anong 5 dakilang Young Masters? Joke lang yun. Bago ang binatang ito, lahat ng 5 dakilang Young Master kasama siya ay walang halagang banggitin. Samantala, naka-recover na rin ang mga natitirang tao sa kanilang pagkabigla. Whoosh! Para sa isang oras, ito ay tulad ng isang bato na nagdulot ng 1,000 ripples. Abnormal. Masyadong abnormal. Exactly. Histo abnormal. No wonder na confident siya at siya ang unang naghagis ng rice soup at manto na pag-aari ng mga estudyante sa outer hall. Kaya pala ang taglay niya ng nakakakilabot na lakas. Unang antas ng walang bisa na yugto ng Priang sa kalahating hakbang na advance na lakas ng kidlat. Ang lakas niya ay hindi mas mababa sa Swordiang Master. Ilang taon na siya. Kahit gaano pa niya inalagaan ang kanyang hitsura, tiyak na hindi siya mas matanda sa Swordiang Master, di ba? Maraming mga mag-aaral sa outer hall ang masiglang nag-usap.
Labis silang namangha na nagawa ni Alvin ang gayong mga tagumpay sa murang edad. Emph. Ingatan mong mabuti ang itsura niya. Sabihin ko sa inyong lahat, walang pinagkaiba ang totoong edad niya sa itsura niya. Eksakto, hindi pa siya 25 ngayong taon. Alagaan mong mabuti ang itsura niya. To-think lahat kayo nakakapag-isip ng ganyang bagay. Ang mga estudyanteng nakakita kay Alvin na lumaban sa labas ng gate ng akademya kanina at nakakaalam ng background ni Alvin ay hindi mapigil ang magsalita. What do all of you mean? Kilala kaya siya ng lahat? Agad na nagtanong ang grupo ng mga estudyante sa outer hall na walang alam. Oo naman. Alam ba ninyong lahat kung sino siya? Hayaan mong sabihin ko sa inyong lahat. Siya ang taong kumalat ang pangalan at nagbunga ng maraming talakayan sa ating Azure Forest Imperial Kingdom, ang henyong disipulo ng 7-Star Sword Sect, si Alvin. Alvin, dapat ay narinig na ninyo ang tungkol sa kanya, tama ba? Sa lalong madaling panahon, ang grupo ng mga estudyante sa outer hall na nakakaalam ng background ni Alvin ay nagbigay ng isang paputok na pagsisiwalat. Kaagad, ang buong outer hall ng Dragon at Phoenix Academy ay ganap na nagkakagulo. Siya ang Alvin na iyon. Oh my God! Kaya siya. Nagtataka ako kung bakit biglang lilito ang ganitong kalokohan sa ating Azure Forest Imperial Kingdom. Kaya pala siya ang henyong disipulo ng 7-Star Sword Sect, si Alvin. Matagal ko nang narinig na ang henyong disipulo ng 7-Star Sword Sect na si Alvin ay isang napakalaking henyo sa martial Dao na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Ngayong nakilala ko siya ngayon, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ang maraming nagbabagang tingin ng mga mag-aaral sa outer hall ay bumaba lahat kay Alvin, at wala ni isa sa kanila ang maramaw sa kanilang mga salita ng papuri. Siya si Alvin. Sa tabi ng Sword Young Master, JP, at Yandolph, ang mga tingin ng iba pang estudyante sa inner hall na binaril kay Alvin ay ganap na nagbago. Alvin. Lalo na si Crazy Young Master, si Lucius. Matagal na niyang narinig si Alvin, at alam pa niyang natalo na ni Alvin si Saber Young Master at Zither Young Master ng sunod-sunod. Si Alvin ay kinilala pa nga sa publiko bilang ang walang katulad na henyo na nalampasan ang 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi mas matanda sa 25 taon, mayroon pa itong cultivation sa unang antas ng Void Prying Stage at naiintindihan ang Half-Step Advanced Lightning Force. Talagang nalampasan ni Alvin kaming 5. Napabuntong hininga si Crazy Young Master sa kanyang puso. Siyempre, hindi siya pinanghinaan ng loob dahil dito. Lalong naging puno ng pagnanasa ang kanyang tingin. Si Alvin ay hindi katugma sa akin ngayon. Ang kailangan kong gawin ngayon ay magpatuloy sa pagsulong at huwag hayaan siyang makahabol. Marahil, kahit si Alvin mismo ay hindi kailanman naisip na talagang gagawin niya ang Crazy Young Master, na unang nirerango sa 5 mahusay na Young Masters, na makaramdam ng pressure. Sa kasalukuyan, si Alvin ay may walang kabuluhang ekspresyon kapag nakaharap sa mga titig ng paghanga ng grupo ng mga estudyante sa outer hall, at nanatili siyang hindi natinag. Mahirap para sa lahat ng ito na lumikha ng isang alon sa kanyang puso. Kaya siya ang Alvin na iyon, hindi mayabang o mapagpakumbaba, siya ay talagang isang pambihirang henyo. Ang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng napakagandang bahay ay tumango bilang kasiyahan, at ang titig na binaril niya kay Alvin ay puno ng mga ngiti. Ang hitsura ni Alvin sa Dragon at Phoenix Academy ay walang alinlangan na isang napakalaking sorpresa sa kanya. Kung alam ng kanyang kamahalan na si Alvin ay dumating sa Dragon at Phoenix Academy at nagtataglay pa ng ganoong nakakagulat na lakas, malamang na interesado rin siya kay Alvin. Sa isip ng matanda, Alvin. Siya talaga si Alvin. Napatingin si Alger sa likod ni Alvin at nanginginig ang kanyang puso. Bigla niyang naramdaman na hindi inhustisya ang nawala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, natalo ni Alvin si Zither Young Master, na pumangatlo sa 5 mahusay na Young Masters, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Hindi nakakagulat na natalo siya ni Alvin ngayon. Ngunit nang maalala niya ang kahihiyan na ibinigay sa kanya ni Alvin kanina, hindi niya maiwasang ipakita ang ningning ng kalupitan sa kanyang mga mata.
Alvin, kahit na ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa akin. Ang paraan ng paggawa ng mga alagad ng ating Blackfin sect ay hindi lubos na umaasa sa ating lakas. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon, kung hindi, ipapakamatay kita ng walang kapantay na kamatayan. Ang mukha ni Alger ay natatakpan ng malalamig na layuning pagpatay. Bagamat kasalukuyang nakatayo si Alvin na nakatalikod kay Alger bilang isang espesyalista sa armas na lumakad sa dagat ng dugo at mga bundok ng mga bangkay, mayroon siyang espesyal na pakiramdam sa pagpatay sa layunin, at naramdaman niya ang layunin ng pagpatay ni Alger sa unang posibleng sandali. Agad, nanlamig ang tingin ni Alvin. Emph! Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumulubog sa isang maliit na ngiti ng masamang ngiti habang ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang puso. Kung mananatili pa rin itong si Alger na magulo. Kung gayon ay patay na siya. Kasunod nito, naglakad si Alvin patungo sa grupo ng mga estudyante sa inner hall sa ilalim ng tingin ng lahat ng naroroon. Hamani na ni Alvin ang mga estudyante sa inner hall. Ang grupo ng mga estudyante sa outer hall ay tila nakatuklas ng bagong kontinente nang makita nila ang eksenang ito. Sana hamani niya si Crazy Young Master o Sword Young Master. Oo, kung lalabanan niya ang Crazy Young Master o Sword Young Master, tiyak na magiging napakatalino. Maraming mga estudyante sa outer hall ang may mga ekspresyon ng pag-asa habang nakatingin sila kay Alvin. Bagamat hindi katulad ng mga mag-aaral sa outer hall, ang mga puso ng mga taong iyon na ang lakas ay nasa ilalim ng grupo ng mga mag-aaral sa inner hall ay nagsimulang kumabog nang makita nila si Alvin na lumakad. Kung pipiliin sila ni Alvin, malamang na kailangan nilang umalis sa inner hall. Bagamat alam na nila noon pa man na darating ang sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang henyo mula sa lahat ng lugar sa paligid ng Asher Forest Imperial Kingdom ay magtitipon dito sa loob ng ilang araw na ito, at walang kakulangan ng mga tao na may mga lakas na higit pa sa kanila. Ngunit nang talagang dumating ang sandaling ito, ang kanilang mga puso ay napuno pa rin ng ayaw. Ang pag-alis sa inner hall ay mangangahulugan na muli silang ibabalik sa isang estudyante sa outer hall. Kapag sila ay naging isang mag-aaral sa outer hall, hindi na sila magkakaroon ng maluwag na patio na matutuluyan at maaari lamang manatili sa mga sira-sirang tent. Hindi sila makakain ng masarap na alak at mga delicacy, at makakain lang sila ng rice soup at moldy mantos. Hindi nila gustong harapin ang malaking patak na ito. Sa sandaling ito, labis silang umaasa na hindi sila pipiliin ni Alvin. Ikaw. Sa ilalim ng mga tingin ng pagkabigo mula sa grupo ng mga mag-aaral sa outer hall, si Alvin ay casual na pumili ng isang estudyante sa inner hall na may cultivation sa ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage. Hindi man siya nagalit, ngunit may mapait na ngiti pa rin sa kanyang mukha nang siya ay pinili ni Alvin. Hindi niya akalain na magiging ganito siya kawawa. Gusto mo pa ba akong labanan? Tumingin si Alvin sa estudyanteng ito sa inner hall at pinilit niyang maglabas ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ang estudyante ng inner hall ay nagmamadaling umiling. Kung ganoon ay salamat. Magiliw nang umiti si Alvin, at naging sanhi ito ng pakiramdam ng estudyanteng ito sa inner hall na para siyang naligo sa simoy ng tagsibol. Kasunod nito, alam ng estudyanteng ito sa inner hall ang kanyang mga limitasyon at umalis sa inner hall, pagkatapos ay dumaan sa gate sa pagitan ng inner hall at outer hall bago muling pumasok sa outer hall. Pero wala ni isang tao ang tumawa sa kanya. Nakita ng lahat ang lakas ni Alvin kanina, at ito ay isang bagay na hindi kayang abutin ng isang ordinaryong tao. Hindi nakakahiyang aminin ang pagkatalo kay Alvin. 506. Natupad ni Alvin ang kanyang nais at tumira sa looban ng inner hall. Sa lalong madaling panahon, ang 4 na manggagawa ng akademya ay nagpadala ng masasarap na alak at mga delicacy para kay Alvin, Sword Young Master, JP, at Yandolph. Ang masarap na alak at mga delicacy ay kakadala lamang para kay Alvin. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga na nakatulog bago pumasok si Alvin sa inner hall ay nakaamoy ng halimuyak at nagising sa unang posibleng sandali. Kuya Alvin, saan mo nakuha ang karneng ito? Hindi ba isang mangkok lang ng tubig at isang masamang manto ang binigay nila sa iyo?
Ang maliit na gintong mouse ay tumalon pababa at direktang tinulungan si Alvin na magsimulang maglinis, at hindi nagtagal ay nakapaglinis na siya ng higit sa kalahati. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin at hindi niya maiwasang mapagalitan na may ngiti sa kanyang mukha. Ikaw maliit na bata, kagigising mo lang at kinuha mo na ang aking pagkain. Pinaghirapan kong makuha ang lahat ng ito. Umiling si Alvin bago lumabas ng courtyard, pagkatapos ay tumingin siya sa academy worker na nakatayo sa labas. Kuya, pwede mo ba akong tulungang maghanda ng 2 bahagi ng delicacy? Hindi maiwasang matigilan ang nagtrabaho. Ikaw. Ang daming hindi sapat para sayo. Wala na akong magagawa, may glutton na sumusunod sa tabi ko. Bahagyang walang magawa si Alvin sa maliit na gintong daga sa looban, at ibinuka ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Samantala, tumingin din ang ibang mga manggagawa. Hindi ako makapagpasya dito. Ang nagtrabaho ay nasa isang medyo mahirap na posisyon. Ayon sa mga tuntunin ng aming akademya, bukod sa makapag-request kami ng buong pagkain kapag kararating lang nila sa inner hall, maaari lang kaming magpadala ng pagkain sa bawat estudyante sa inner hall kapag oras na ng pagkain. May ganoong panuntunan. Nanlamig ang mukha ni Alvin, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at binawi ang isang gold bill na may 1,000 denominasyon. Kuya, ikaw. Hindi pa tapos magsalita si Alvin nang namutla ang mukha ng manggagawa. Bilasan mo, iligpit mo. Kung makikita ng Vice Dean. Nakita ko na. Sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang narinig. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tumingin sa matandang lalaki na nakatayo sa labas ng magandang bahay. Vice Dean Colton, ako. Sige. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay upang pigilan si Alvin at sinabing may seryosong ekspresyon. Nakalimutan ko rin kasi na sabihin sayo. Sa Dragon and Phoenix Academy natin, bukod sa pinagbabawalan kang pagandahin ang kondisyon ng pamumuhay mo, pinagbabawalan ka pa ng suhulan sa mga trabahador. Dahil first time mo pa lang, hindi na ako makikialam dito. Hindi napigilan ng puso ni Alvin na mabigla nang marinig niya ang unang bahagi ng sinabi ng matanda, at nakahinga lang ng maluwag si Alvin nang marinig niyang natapos na ang pagsasalita ng matanda. Salamat, Vice Dean Colton. Pagkatapos niyang magsalita, si Alvin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng magawa. Sayang, little gold na talaga ang mata ko na iyon ay kumain ng aking pagkain. Mukhang magutom lang ako sa pagkain na ito. Kasunod nito, tumalikod si Alvin, nagbabalak na bumalik sa kanyang patio. Sa sandaling ito. Sa hinaharap, padalhan siya ng dagdag na 2 bahagi ng masarap na alak at mga delicacy para sa bawat pagkain. Ang biglaang boses ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at naging sanhi ito upang hindi mapigilan ni Alvin na ipakita ang isang masayang ekspresyon. Salamat, Vice Dean Colton. Si Alvin ay nagmamadaling tumalikod at nagpasalamat. Bahagyang nagulat ang nagtrabaho nang marinig niya si Marlon dahil hindi niya inaasahan na aalagaan ng Vice Dean si Alvin ng maayos. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, mabilis siyang naunawaan. Ang Alvin na ito ay may pambihirang likas na talento sa martial daw na walang kapantay. 1 taon mula ngayon, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay kailangang umasa sa kanya upang magpakitang gilas sa entablado ng Darkstone Empire. Ang isang taong tulad nito ay may sapat na kwalipikasyon upang makakuha ng iba't ibang paggamot. Humayo ka at maghanda ng 2 bahagi ng mainam na alak at mga masasarap na pagkain para sa kanya ngayon. Bili ng matanda. Oo, Vice Dean. Sumagot ang trabahador at umalis. Gamit ang espesyal na allowance mula sa vice-dekano, sa wakas ay nagkaroon ng buong pagkain si Alvin. Pagkatapos ng kanyang pagkain, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay hindi maiwasang mapakibot nang makita niya ang maliit na gintong daga na nakahiga doon na may tiyan na lumaki hanggang sa maging bilog ito. Itong munting ginto ay tunay na isang ganap na mata ko. Sa 3 bahagi, ako ay busog pagkatapos kumain ng isa. Samantalang siya ay kumain ng isang buong 2 bahagi.
Nahihirapang itinaas ng maliit na gintong daga ang kanyang namamaga na katawan, pagkatapos ay kinusot ang kanyang jade green na mata habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Alvin, gusto ko ang lugar na ito. Ang inihaw na karne at inihaw na karne dito ay mas masarap kaysa sa mga restaurant. Oo naman. Ang Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom ay nakatayo sa likod nitong Dragon and Phoenix Academy. Ang mga chef na naghahanda ng mga delicacy para sa Inner Hall ay malamang na ang mga Imperial Chef mula sa Imperial Palace. Ito ay isang bagay na hindi man lang ikinagulat ni Alvin. Pagkatapos kumain, bumalik si Alvin sa kanyang silid at tahimik na nag-cultivate. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Ang origin energy sa katawan ni Alvin ay walang tigil na lumalakas. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay isulong ang kanyang cultivation sa lalong madaling panahon at gawin ang kanyang sarili na magkaroon ng sapat na kakayahan upang tingnan ang mga batang henyo mula sa iba't ibang dinastiya sa panahon ng martial competition ng 10 dynasties na gaganapin 4 na taon mula ngayon. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, naramdaman ni Alvin na halos puspos na ang pagtaas ng kanyang origin energy, at tumigil siya. Ang pagmamadali ay hindi nagdudulot ng tagumpay. Ang prinsipyong ito ay isang bagay na alam ni Alvin. Ngunit kahit na hindi siya magtanim, si Alvin ay marami pa ring kailangang gawin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang strand ng nagngangalit at hindi mapakali na apoy sa kamay ni Alvin. Ito ay isang strand ng asul na apoy. Kung narito ang isang manggagawa ng armas, tiyak na makikilala niya sa isang sulyap na ito ay isang grade 4 weapon flame. Ang grade 4 weapon flame na ang grade 4 lang na manggagawa ng armas ang nakayanan ng condense. Eksakto, ang kasalukuyang Alvin ay isa ng grade 4 weapons craftsman. Hindi pa banggitin ng Azure Forest Imperial Kingdom kahit na ang Darkstone Empire ay hindi nagtataglay ng grade 4 na weapons craftsman. Isang napakaliit na bilang ng grade 4 na mga manggagawa ng armas ang naruroon sa Darkan Dynasty. Para naman sa mga grade 3 na alchemist, marahil ang mga dayuhang lupain lamang kung saan napakarami ng mga eksperto tulad ng mga ulap ang magmamay-ari sa kanila. Sayang, walang mga materyales sa pag-aari ko na maaaring isulong ang grado ng mga offensive spirit weapons. Pansamantalang imposible para sa akin na isulong ang grade 5 spirit sword ko at little gold sa ika-4 na baitang. Umiling si Alvin at bumantong hininga, pagkatapos ay binawi niya ang kaldero na ginamit niya para sa pagdadalisay ng mga medicinal pill. Ang kalderong ito ay nauna sa hanay ng isang grade 5 spirit weapon ni Alvin dati. Ngayon na ang aking cultivation ay umabot na sa void prying stage. Ang pill fire at weapon flame na nakondensed mula sa aking origin energy ay maaaring gawing grade 4 flame. Ngunit kung gusto kong pinuhin ang grade 4 medicinal pill, kailangan ko pa rin ng kaldero na isang grade 4 na spirit weapon. Bumaba ang tingin ni Alvin sa kaldero. Sa kabutihang palad, ang mga materyales na kailangan ng isang pantulong na sandata ng espiritu tulad ng isang kaldero ay hindi bihira. Mayroong sapat na mga materyales sa mga materyales na aking nakolekta upang pinuhin ito sa isang grade 4 na sandata ng espiritu. Kasunod nito, binawi ni Alvin ang isang tumpok ng mga materyales sa pagdadalisay ng mga armas. Pagkalipas ng isang oras, gumamit si Alvin ng malalim na pamamaraan na sinamahan ng kanyang grade 4 weapon flame upang matagumpay na isulong ang kaldero sa antas ng grade 4 na spirit weapon. Big Brother Alvin, nagagawa mo bang pinuhin ang grade 4 spirit weapons? Ang mga galaw ni Alvin ay hindi malambot, at naalarma nito ang maliit na gintong daga, na naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ng maliit na gintong daga. Oo. Tumango si Alvin. Tumili. Ang maliit na gintong daga ay masayang sumigaw nang marinig niya ito, ang kanyang jade green na mga mata ay napuno ng kaligayahan habang itinaas niya ang kanyang maliit na kuko at binawi ang kanyang pocket-sized grade 5 spirit sword mula sa spatial collar sa kanyang leeg. Big Brother Alvin, mabilis na isulong ang grade ng spirit sword ko. Ang maliit na gintong mouse ay labis na nasa sabik habang kinakausap niya si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission.
Matapos niyang malaman ang tungkol sa malawak na agwat sa pagitan ng bawat grado ng Spirit Sword, ang maliit na gintong mouse ay napuno ng pananabik sa isang mataas na grade Spirit Sword. Palagi niyang inaasam na si Alvin ay mapagbuti ang kanyang grade 5 Spirit Sword sa grade 4 Spirit Sword noong nakaraan. Tumawa ng mapait si Alvin. Little Gold, pansamantalang wala akong mga materyales na nakakapag-improve ng offensive spirit weapons para maging grade 4 spirit weapons. Maghihintay na lang tayo kapag may pagkakataon tayong magtungo sa Imperial City's Weapons Craftsman Guild para subukan ang ating kapalaran. Ang mga materyales na kailangan para sa isang grade 4 offensive spirit weapon ay mas bihira kaysa sa materyal na kailangan para sa grade 4 na auxiliary spirit weapon. Kasabay nito, ito ay lubhang mahalaga din. Sa Azure Forest Imperial Kingdom, talagang hindi ito matagpuan kahit saan. Ang maliit na gintong daga ay agad na lumuhad sa kanyang ulo nang marinig niya ito, at siya ay bahagyang nadismaya. Sige. Halika dito, ito ang 2 patak ng Monkey King Y na ipinangako ko sa iyo. Dapat ay makalusot ka sa ika-7 antas ng Void Prying Stage pagkatapos ubusin ang mga ito. Sa oras na iyon, ang iyong espiritual na lakas ay dapat na makalusot sa iyong paglilinang at umunlad. Binawi ni Alvin ang 2 patak ng Monkey King Wine at ipinasa ito sa maliit na gintong mouse. Lumiwanag ang mga mata ng maliit na gintong daga nang marinig niya ito, pagkatapos ay nilunok niya ang 2 patak ng Monkey King Wine sa kanyang tiyan habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Alvin, tiyak na makakalagpas ako sa oras na ito. Hehe. Hanggat nakapasok ako sa ika-7 antas ng Void Prying Stage, ang aking spiritual force ay tiyak na mapupunta din sa Void Initiation Stage. Sa oras na iyon, magagawa kong gisingin ang tatak ng aking kaluluwa at mauunawaan ang mga kasanayan sa kaluluwa. Nang matapos siyang magsalita, tuwang-tuwa ang maliit na gintong daga. Tumango si Alvin. Hindi napigilan ni Alvin na mapangiti nang makita ang maliit na gintong daga na nakahiga at nakatulog ng mahimbing. Noong araw na iyon, nang kainin ng maliit na gintong mouse ang Nether Soul Fruit, ang kanyang spiritual force ay tumaas ng maraming antas. Ngayon, kasabay ng pagsulong ng kanyang paglilinang, ang kanyang espiritual na lakas ay uusad ng naaangkop. Ito ay isang bagay na kakaiba kay Alvin. Noong nakaraan, bagamat malakas ang espiritual na lakas ni Alvin, hindi ito ang kontribusyon ng mga bunga ng espiritu. Kahit na hindi pa siya nakakain ng mga bunga ng espiritu ay nagpapataas ng espiritual na lakas. Kaya, kasabay ng pagsulong ng kanyang paglilinang, ang espiritual na lakas na ito ay dahan-daang umayon sa kanyang paglilinang bago sa wakas ay nasa parehong antas ng kanyang paglilinang. Parang ngayon lang. Samantalang ang maliit na gintong daga ay kumain ng isang espiritong prutas na tunay na nakabuo ng potensyal ng kanyang espiritual na lakas. Sa hinaharap, hanggat ang kanyang paglilinang ay sumulong, ang kanyang espiritual na lakas ay makakakuha ng kaukulang pagsulong. Lubos na inaabangan ni Alvin kung anong uri ng kasanayan sa kaluluwa ang ibibigay sa kanya ng nagising na tatak ng kaluluwa ng maliit na gintong daga. Sa lohikal na pagsasalita, ang tatak ng kaluluwa na minana ng isang inapo ng isang jade-eyed heavenly mouse ay hindi dapat maging simple. Hanggat ang Little Gold Spiritual Force ay umaasenso sa Void Initiation Stage. Kung gayon hindi ko kailangang maging labis na maingat kapag lumipat ako sa Imperial City sa hinaharap. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Nang makita niyang hindi madyay gising ang Little Gold sa maikling panahon, umalis si Alvin sa kwarto at dumating sa courtyard. Tempest Point. Sa pagtaas ng kanyang kamay, sabay na lumitaw ang lakas ng hangin at lakas ng kidlat, at pinunit ng Tempest Point ang kalangitan bago bumaba sa haliging bato sa looban at direktang tumagos dito. Tahimik na nilinang ni Alvin ang kanyang Tempest Point, ginagawa ang kanyang makakaya upang maunawaan ang mas mataas na antas ng Wind Force at Lightning Force. Samantalang sa sandaling ito, ang lahat ng impyerno ay sumiklab sa labas ng akademya dahil sa hitsura ni Alvin. Una, ito ay ang Yin Clan. Si David, ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng Yin Clan, ang tagapagmana ng posisyon ng Patriarch ng Yin Clan. Talagang may brasong napilayan ng isang tao. Ang kanyang pinakamahalagang braso. Ito ay agad na parang isang lindol habang ang buong Yin Clan ay yumanig.
Yin Clan Estate. Maraming nakatataas na Yin Clan ang nagtipon sa loob ng audience hall. Sa kasalukuyan, parami ng parami ang walang tigil na dumating sa labas ng audience hall, at sila mismo ang mga nakatataas na Yin Clan na nagmamadaling pumunta pagkatapos matanggap ang balita. 507. Sa madaling panahon, ang mga nakatataas na Yin Clan ay nagtipon. Ang patriarch ng Yin Clan, si David, ay may napakalungkot na ekspresyon. Ipagpalagay ko na alam ninyong lahat ang sanhi at epekto ng usapin. I've called everyone together mainly because of this matter, to seek the opinion of everyone and seek justice for Z. Ang Z na binanggit ni Davideng ay si David. Ang kanyang sariling anak, at ang kanyang pinakatanyag na anak. Patriarch, masyadong mapangahas si Alvin para sa pangahas na gumawa ng hakbang laban kay Young Master David. Iminumungkahi ko na pumunta tayo sa Dragon at Phoenix Academy at hilingin siya ngayon din. Isang kulot na balbas na lalaki ang napuno ng matuwid na galit habang siya ay nagsasalita sa isang malakas na boses. Eksakto. Ang isang natitirang basura ng 7-star sword sect ay talagang nangangahas na pukawin ang ating Yin Clan. He's simply courting death. Maraming tao ang sumang-ayon sa sinabi ng lalaking may balbas na kulot. Grand Elder, ano sa tingin mo? Bumaba ang tingin ni Davideng sa matandang nasa ibaba niya, at bahagyang magalang siyang nagsalita. Nakapikit ang matandang lalaki, at dahan-dahan lang niyang iminulat ang kanyang pares ng maputik na mga mata nang marinig niya si Davideng. Mabuti para sa ating Yin Clan na maghintay at makita sa bagay na ito. Maghintay at tingnan. Maraming tao ang umiling at may ayaw na mga ekspresyon. Grand Elder, maaari bang hayaan na lang natin ang bagay na ito? Si Young Master David ang magiging pag-asa sa hinaharap ng ating Yin Clan. Ngayong lumpo na si Young Master David, kung hindi kikilos ang ating Yin Clan, iisipin ng iba na ang ating Yin Clan ay natatakot kay Alvin. Oo, Grand Elder, ang dignidad ng Yin Clan ay nangingibabaw sa lahat ng bagay. Sa ilang sandali, nagkagulo ang audience hall ng Yin Clan. Nangunguna ang dignidad sa lahat ng bagay. Dahan daw ang inangat ng matanda ang kanyang ulo, at ang kanyang pares ng maputik na mga mata ay biglang kumislap na may isang piraso ng maliwanag na liwanag. Sigurado ka bang ang pagtaas at pagbagsak ng angkan ay mas mababa sa ilusyon na dignidad na iyon? Ang pagtaas at pagbaba ng angkan. Dahil sa sinabi ng matanda, nataranta ang karamihan sa mga naruroon. Grand Elder, ano ang ibig mong sabihin dito? Siyempre, marami rin ang nakakaunawa sa kahulugan ng mga salita ng matanda. Grand Elder, natatakot ka ba sa likas na talento ni Alvin? Huminga ng malalim si Davideng bago nagtanong. Tumango ang matanda at dahan daw ang sinabi, nakakuha lang ako ng balita na si Alvin ay hindi lamang isang first level na void prying stage na martial artist, ngunit naiintindihan pa niya ang half-step advanced lightning force. Dapat malaman ninyong lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling matapos magsalita ang matanda, ang mga ekspresyon ng lahat ng mga nakatataas sa Yin Clan, kabilang si Davideng, ay naging malungkot. Narinig na nila si Alvin na tumuntong sa unang antas ng void prying stage, kaya hindi na sila nagulat. Pero, half-step advanced lightning force. Naramdaman ni Davideng na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Grand Elder, totoo ba ang sinabi mo? Ang bagay na ito ay isang bagay na ginamit ng apo ko ang kanyang buwan ng pagkakataon para umalis sa akademya at ipaalam sa akin. Seryoso ang ekspresyon ng matanda. Agad na hindi na nagduda ang iba. Kahit na ang likas na talento ng apo ng Grand Elder ay mas mababa kaysa sa anak ng Patriarch, si David, hindi ito masama, at isa siya sa mga disipulo ng Yin Clan na inirekomenda sa Dragon at Phoenix Academy sa pagkakataong ito. Hindi pa 25 taong gulang, ngunit nagtataglay ng isang cultivation sa unang antas ng void prying stage at half-step advanced force. Noong una ay naisip ko na ang mga nakaligtas na basura ng 7-star sword sect ay mayroon lamang napakapangit na likas na talento, ngunit hindi ko naisip na ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay napakapangit din. Ang mga salita ng maraming nakatataas sa Yin Clan ay napuno ng takot. Grand Elder, maaari ba nating lunukan ng tahimik ang kahihiyan?
Mayroon ding ilang mga nakatataas sa Yin Clan na labis na ayaw. Maaaring lahat kayo ay may makikinang na ideya. Walang pakialam na tanong ng matanda dahilan para mawala ng masabi ang una. Nagpatuloy ang matanda. Si Alvin ay isang nabubuhay na basura ng 7-star sword sect, at isang tao na walang ibang hinihiling ang Azure Forest Trisect kundi ang tanggalin at ipagdiwang pagkatapos. Sa tingin ba ninyo lahat ay uupo na ang Azure Forest Trisect kapag nalaman nilang lumitaw na si Alvin? Ang mga salita ng matandang lalaki ay naging dahilan upang lumiwanag ang mga tingin ng mga matataas na Yin Clan. Ang lakas ng Azure Forest Trisect ay higit pa sa ating Yin Clan. Kung ang Azure Forest Trisect ay walang magawa laban kay Alvin, sa tingin ba ninyo lahat ay may magagawa ang ating Yin Clan sa Alvin na iyon? Sa halip na makipagsapalaran at masaktan ng isang malaking kaaway sa hinaharap, hindi ba mas magandang panoorin ang labanan ng mga tigre mula sa tuktok ng bundok? Ang mga salita ng matanda ay nakakuha ng pagsang-ayon ng lahat. Patriarch, natatakot ako na mayroon ng mga tao na nagpakalat ng balita ng paglitaw ni Alvin sa Azure Forest Trisect. Ngunit ang taong nagpapasa ng mensahe ay malamang na hindi pa rin alam na naunawaan ni Alvin ang half-step advanced lightning force. Tumingin ang matandang lalaki kay Davideng, at isang piraso ng malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang maputik na mga mata. Patriarch, magpadala ng isang tao upang ipaalam sa Azure Forest Trisect ang usapin ng Alvin na naiintindihan ng half-step advanced lightning force. Matalino si Grand Elder. Nagliwanag ang mga mata ni Davideng nang marinig niya ito, dahil nahulaan niya ang intensyon ng matanda. Matalino si Grand Elder. Lahat ng mga nakatataas sa Yin Clan ay nag-react dito at lahat ng kanilang mga mukha ay nagpakita ng mga masamang ngiti. Kung nalaman ng Azure Forest Trisect na si Alvin, na isang potensyal na banta, ay hindi lamang nakapasok sa unang antas ng Void Prying Stage, ngunit naintindihan pa niya ang half-step advanced lightning force, malamang na gusto nilang alisin si Alvin ng desperadong. Hindi nila ito pinagdudahan kahit kaunti. Sa ilang sandali, isang napakalaking agila ang pumailang lang sa kalangitan mula sa loob ng Yin Clan Estate, at dinala nito ang isang tao habang ito ay nag-transform sa isang kidlat na patungo sa labas ng Imperial City. Batay sa bilis nito, halatang demonyong hayop ang agila na ito. Ang Azure Forest Trisect ay kombinasyon ng dating Origin Convergent Sect, Demonic Lotus Blade Sect, at Snow Moon Sect. Samantalang ang lokasyon ng Snow Moon Sect ay ang pinakamalapit sa Imperial City. Ang lokasyon ng dating Snow Moon Sect ay matatagpuan sa hilaga ng Azure Forest Imperial Kingdom at ito ay isang mundo ng yelo at nyebe, kung saan ang snow ay kumikinang na puti sa buong taon. Ngayon, ang mundong ito ng yelo at nyebe ay may hindi inaasahang panauhin. Swoosh! Isang itim na figure ang dumaan sa abot tanaw, at ito ay kapansin-pansin sa mundong ito ng yelo at nyebe. Hindi nagtagal, huminto ang itim na figure at inihayag ang tunay na anyo nito. Ito ay isang lumilipad na hayop na may anyo ng isang agila. Ang dahilan kung bakit huminto ang demonyong hayop na ito ay dahil may lumitaw na figure sa unahan at hamarang sa daraanan nito. Bahagyang takot ang lumitaw sa matalim na mga mata ng demonyong halimaw nang makaharap ang nasa katanghaliang gulang na scholar na may magandang tindig sa harapan nito. Sino ang lumalabag sa branch sect ng aking Azure Forest Trisect? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng silk headdress at may hawak na feathered fan, at siya ay may kalmadong ekspresyon, ngunit bahagyang malamig na mga ilaw ang kumikislap sa kanyang mga mata. Pagbati, Sect Leader Hunts. Samantala, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa demonyong halimaw ay mabilis na tumayo at magalang na yumuko sa nasa middle-aged scholar. Sino ka? Ang nasa katanghaliang gulang na scholar ay ang dating pinuno ng Snow Moon Sect, si Jason Hunts, at isa rin sa 3 dakilang sect leader ng Azure Forest Trisect sa ngayon. Bilang isang nakatataas sa Yin Clan, nakita na ng nasa katanghaliang lalaki si Jason, kaya nakilala niya si Jason. Sect Leader Hunts, miyembro ako ng Yin Clan ng Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom. Pumunta ako dito sa ilalim ng utos ng Patriarch para magpasa ng impormasyon kay Sect Leader Hunts. Magalang na nagsalita ang nasa katanghaliang lalaki kay Jason. Yin Clan.
Ang Yin Clan na ang mga reserba at resources ay sapat para ikumpara sa isang first-rate sect. Tumaas ang kilay ni Jason habang walang pakialam na nagtanong. Eksakto. Tumango ang middle-aged na lalaki. Magsalita ka, ano yon? Hindi sineseryoso ni Jason ang Yin Clan. Sa ganang kanya, ang isang clan na maihahambing sa isang first-rate na sekta ay magkakaroon ng dalawang mahinang void initiation stage na martial artist sa clan, at mahirap para sa kanila na pag-isipang mabuti. Hindi pa banggitin ang paghahambing sa kasalukuyang Azure Forest Trisect, kahit na ito ay ang dating Snow Moon Sect, hindi pa rin ito isang bagay na may kukumpara ng Yin Clan. Sect Leader Hunts, hiniling sa akin ng Patriarch na sabihin sa iyo. Ang natitirang basura ng 7-star Sword Sect na walang ibang hinihiling ang iyong Azure Forest Trisect kundi ang tanggalin at ipagdiwang pagkatapos, ay lumitaw na sa Dragon and Phoenix Academy ng Imperial City. Sabi ng middle-aged man. 7-star Sword Sect na nakaligtas sa basura. Sa simula, hindi nag-react si Jason sa ibig sabihin ng mga salitang ito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naging malungkot ang kanyang mukha. Tungkol kay Alvin ang tinutukoy mo. Malinaw, hindi pa rin alam ni Jason ang balita na lumitaw si Alvin. Eksakto. Mabilis na tumango ang middle-aged. Alvin. Hindi ko inaasahan na talagang nang-ahas kang umalis sa Crimson Sky Kingdom. Ang mga mata ni Jason ay naglalaman ng malamig na mga ilaw na napakalamig, at ang kanyang kalooban ay lumakas. Noong araw, nalaman ng kanyang personal na alagad na si Melody ang mga balita tungkol kay Alvin, at una niyang inakala na sa paglipat ng 3 Guardian Elder, tiyak na mamamatay si Alvin. Sa hindi inaasahan, 2 lang sa kanilang Azure Forest Trisect Guardian Elders ang nakabalik. Noon lamang niya nalaman na ang maliit na Crimson Sky Kingdom ay talagang nagtataglay ng isang mahiwagang eksperto na may labis na nakakatakot na lakas na nakatago sa loob nito. Ang mahiwagang ekspertong iyon ay hindi man lang nagpakita ng sarili bago direktang pinatay ang isa sa kanilang mga Guardian Elder. Kahit sa buong Azure Forest Trisect, ang lakas ng Guardian Elder na iyon ay ang pinakamataas na rate ng pag-iral, isang eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Simula noon, alam niya na imposibleng mapatay nila si Alvin sa Crimson Sky Kingdom. Hintayin na lang nilang lumabas si Alvin. Palagi silang naghihintay ng pagkakataon. Samantalang ngayon, ang pagkakataong ito ay tila dumating na. Sect Leader Hunts. Nagpatuloy ang miyembro ng Yin Clan. Nakatungtong na si Alvin sa unang antas ng Void Prying Stage, at hindi lang iyon, siya. Ngunit, hindi pa siya tapos magsalita nang siya ay naputol. Ano? Sabi mo nakalusot na siya sa Void Prying Stage. Ang mukha ni Jason ay naging malungkot, at ang kahangahangang paraan sa kanyang katawan ay parang bahaghari habang ito ay bumaril sa kalangitan at tumangay sa paligid. Kaagad, ang miyembro ng Yin Clan at ang demonyong hayop na dinala ay nagsimulang manginig, at ito ay kahit sa antas na sila ay nasa panganib na mawalan ng lakas anumang sandali at mahulog sa kanilang kamatayan. Sect Leader Hunts, ay. Hindi pa ako tapos. Nahirapang magsalita ang miyembro ng Yin Clan. Sa wakas, ang kahangahangang paraan ni Jason ay napigilan niya. Samantalang ang miyembro ng Yin Clan at ang demonyong hayop na iyon ay tila nawala ng lakas. Nang mahabol nila ang kanilang hininga, ang demonyong hayop ay nagpakpak ng mga pakpak nito at umatras ng mahigit 10 metro. Magsalita ka. Ang mga malamig na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Jason at ang kanyang boses ay napakalamig at walang malasakit. Ang bagay tungkol sa paglusot ni Alvin sa Void Prying Stage ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat, at naramdaman niya na para siyang kaharap ng isang mabigat na kaaway. Si Alvin ay tila wala pang 25 taong gulang sa taong ito, tama ba? Sect Leader Hunts, hindi lang ang cultivation ni Alvin ay nasira hanggang sa Void Prying Stage, naintindihan pa niya ang half-step Advanced Lightning Force. Sa sandaling matapos siyang magsalita, hinimok ng miyembro ng Yin Clan ang demonyong hayop na lumipad. Sect Leader Hunts, aalis na ako. Hindi pinansin ni Jason ang miyembro ng Yin Clan, nakatayo siya sa langit at ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na nanginginig. Unang antas ng Void Prying Stage, Half-Step Advanced Lightning Force.
Isang hibla ng lamig ang lumitaw sa puso ni Jason. Kung hindi mamatay si Alvin. Kung gayon ang aking Azure Forest Trisect ay tiyak na mamamatay sa hinaharap. Ano man ang dapat bayaran, dapat nating alisin si Alvin upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ang figure ni Jason ay kumislap, nag-transform sa isang puting kulay na stream na agad na umalis sa orihinal na lokasyon ng Snow Moon Sect. Gusto niyang sabihin ang bagay na ito sa dalawa pang sect leader ng Azure Forest Trisect. Ang bagay na ito ay nauugnay sa pagtaas at pagbagsak ng Azure Forest Trisect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.